Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 2361. Maya-maya pa ay makikita si Will na paakyat at pababa sa kanyang sala, ang kanyang mga kamay laban sa kanyang likuran. Saan napunta ang impyerno? Tiyak na inutusan niya lang si Finch na manektik kay Gerald. Pagkatapos ng lahat, hindi ito parang si Finch ay may kakayahang ilabas si Gerald. Sa pag-iisip nito, ano ang matagal sa kanya? Kahit na hindi mapakali si Will, alam niya sa isang katotohanan na hindi ito ang kanyang teritoryo, kaya hindi lamang siya makakapunta upang maghanap para sa Finch at peligro na naghahanap ng labis na kainahinala. Sa kalaunan, gayunpaman, siya ay naka-caved at nagpa siya na tumingin lamang sa paligid ng lugar. Gayunman, sa sorpresa ni Will, ang pangalawa ay binuksan niya ang pintuan, maraming tao ang nakatayo doon, na tila naghihintay sa kanya. Ano pa, ang paghusga mula sa kanilang mga oras, lahat sila ay mga advanced na magsasaka. Matapos ang isang maikling pagpos, tatanungin si Will sa isang matigas na tono, sino kayong lahat? Dapat tayo ang nagtatanong, si G. Will Crawford. Hindi ang iba pang paraan sa paligid, kinutya ang pinuno ng mga kalalakihan na may isang snort. Panipi tuldok. Paano mo malalaman kung sino ako? Nakuha mo ba si Finch? Bulalas ni Will habang agad siyang lumingon upang makatakas. Gayunpaman, bago pa man siya makagawa ng isang solong hakbang, isang malaking lambat ang bumagsak sa kanya. Agad na ginagamit ang kanyang mahahalagang chi upang palayain ang kanyang sarili, natakot si Will upang malaman na ang net ay sumisipsip sa lahat ng kanyang mahahalagang chi. Ito ay halos parang buhay ang net. Ang impyerno. Bulalas nang nakagulat sa sandaling tinanggap niya na walang nakatakas sa sitwasyon. Itigil ang iyong paghihirap, ay. Ito ang pangwakas na immobilizing net, isang espesyal na espiritual na artifact ng pamilyang Zeman. Hindi alintana kung gaano kataas ang antas ng iyong paglilinang, hindi ka makakapaglipat ng kalamnan. Mga lalaki, dalhin mo siya at agad na ipaalam kay G. Gerald ang tungkol dito. Inutusan ng pinuno na hinihimok ang kanyang mga tauhan na sumigaw, oo, Ginoo. Di nagtagal, na-notify si Gerald tungkol sa pagkuha ni Will, at matapat na hindi siya makapaniwala kung gaano kabilas na nahanap ni Walter ang naganap. Ano man ang kaso, kapag pinangunahan sa kinaroroonan ni Walter, masayang sinabi ng gitnang may edad na, nandyan ka, Gerald. Iiwan ko silang dalawa sa iyo, noon. Panipi. Nang makita si Gerald, ay agad na umuungol, ikaw ****. Ang iyong pamilya ay nasa aming mga kamay, alam mo. Sa sinabi nito, kung maglakas loob kang patayin ang anuman sa amin, tiyak na mapunit ka ng patriarch. Panipi. Oh, ganun ba? Pinagbiro ni Gerald ng isang smirk habang sinaksak niya ang kanyang palad ng diretso sa dibdib ni Will, na agad siyang nag-ubo ng isang bibig ng dugo. Kasunod nito, pinukpok ni Gerald ang kanyang mga browser bago idagdag, huwag mo akong ipagbabante muli. Ngayon sabihin mo sa akin, nasaan ang the Yearning Island? Panipi. Ako, hindi ko alam. At huwag mong isipin na mahahanap mo ito. Umungal ay. Ang paggawa lamang nito ay hindi gagana, Gerald. Hakbang at pahintulutan akong buhayin ang totoong kapangyarihan ng panghuli na walang imik na net, sa sandaling maaktibo ito, mararamdaman ba dito ang sakit ng libo-libong mga bug na sabay na ngumunguya sa kanyang mga organo? Siya ay nakasalalay upang sabihin ang katotohanan noon. Kinutya si Walter ng isang malademonyong ngiti bago simulan ang pag-awit ng isang spell. Ang pangalawa ang net ay nagsimulang kumikinang, ang mga pagsigaw ni Will ay agad na napuno ng silid. Ngayon nakatayo bago si Will, si Walter pagkatapos ay umungol, kung nais mong mamatay ng walang sakit, sabihin sa amin kung nasaan ang pagnanasa sa isla. Gayon din, alamin na ang pagtatangka upang labanan sa. Ang iyong mahahalagang chi ay magpapulala lamang sa sakit. Panipi. Please. Hindi ko alam kung nasaan ang isla. Nagsasalita ako ng katotohanan, kaya mangyaring patayin mo na ako. Panipi. Si Whimpered Will na mayroon ng asul na veins na nakaumbok sa kanyang noo. Ang dugo ay tumutulo din sa kanyang mga mata, at matapat siyang mukhang kakilakilabot. Hindi alintana, nang marinig ang tugon ni Will, hindi maiwasang makipagpalitan ng mga sulyap. Kabanata 2362. Si Finch mismo na nasa tabi nito sa buong oras na ito ay matagal nang walang malay. Pinatunayan lamang nito na kapag ginamit para sa pinahusay na interogasyon, kahit na ang isang Diyos ay makatiis sa paghihirap na dulot ng panghuli na hindi pag-iingat na net. Sa kabila nito, ang dalawa ay pinamamahalaang manatiling ina. Maaari ba talagang wala silang ideya kung saan matatagpuan ang isla?
Bagaman wala itong kahulugan, ito ang pinakaposible na sagot. Sa pag-iisip nito, inalis ni Walter ang kanyang kamay, na nakuha ang panghuli na walang imek na net. Kapag natapos na ang lambat, ipinahayag na ang karamihan sa balat ni Will ay napunit na bukas, na inihayag ang kanyang pulsing na laman, anuman, pagkatapos na mag-crumbled sa isang nanginginig na gulo sa sahig, sinenyasan si Walter na magtanong, nagmula ka sa pagnanasa ng isla, hindi. Paano mo hindi alam kung paano makarating doon? Nang, W habang ito ay totoo na nagmula tayo sa pagnanasa ng isla, hindi talaga natin alam kung nasaan ito. Mula pa noong bata pa ako, pumasok kami at iniwan ang isla sa tulong ng isang magic artifact. Sa sinabi nito, hindi namin kailangan upang maayos na obserbahan ang paligid ng isla bago. Si whimpered Will na ayaw makaranas ng gayong sakit ay muli. Nang marinig iyon, biglang natanto si Walter habang siya ay nagsabi. Nalaman ko ito. Gumagamit sila ng isang sukat na bato. Panipi. Kasunod nito, inilabas ni Walter ang kanyang kamay patungo sa kalooban, na nag-uudyok ng isang flash na lumitaw sa itaas ng kanyang palad, at sa lalong madaling panahon pagkatapos, isang berde, malakristal na bato at isang mapa ay nasa kanyang mga kamay. Nakatitig sa bato, sinenyasan si Gerald na tanungin, isang dimensyong bato. Sa totoo lang, ang isang dimension stone ay isang espesyal na artifact ng magic na nilikha at pinino ayon sa isang tiyak, lugar na nakumpirma ng force field. Sa loob ng force field, namamalagi ang isang pagtanggap ng dimensional na pormasayon, na sa tulong ng isang sukat na bato ay pinahihintulutan ang isa na agad na maglakbay sa nakakulong na lugar. Habang ang isang tao ay karaniwang mangangailangan ng hindi bababa sa dalawang dimensional na mga form upang makamit iyon, ang isang dimensional na bato ay ginagawang mas madali ang proseso. Dala. Hindi alintana, kailangan kong sabihin na si Daryl ay medyo tuso, pagkatapos ng lahat, hindi rin niya pinagkakatiwalaan ang kanyang mga kamag-anak. Taya ko na ang matandang lalaki ay nag-set up ng maraming mga natatanggap na dimensional na pormasayon para sa kanyang sarili. Ipinaliwanag ni Walter na may isang chuckle. Ikaw, tama ka, mula sa, kung ano ang alam ko, may higit sa libo-libong pagtanggap ng mga dimensional na pormasayon sa buong mundo. Sinabi ni Will sa isang mahina na tono. Gaano kahanga-hanga? Ang kaalaman sa sinaunang pamamaraan na ito ay dapat na nakalimutan noong nakaraang mga nakaraan. Si Daryl ay walang simpleng kalaban, ungol ni Walter sa isang malalim na tinig habang inilabas niya ang mapa na kinuha niya mula kay Will. Ang mapa mismo ay ng isang isla, at lumitaw na maraming mga bahay na pinagsama sa isang medyo komplikadong layout. Ang buong lugar ay tila na puno ng mga booby traps at nakatagong mga pintuan pati na rin. Yearning Island, ipinapalagay ko. Tanong ni Gerald sa isang walang pagbabago na tono. Kaya paano kung ito? Maaaring nakuha mo kami at nakuha ang mapa, ngunit hindi mo na mahahanap ang isla. Kinutya si Will ng isang nakangiting ngiti. Bago pa man masaktan si Gerald, sinaktan ni Gerald si Will sa kanyang noo, at sa lalong madaling panahon, isang gintong ilaw ang sumabog mula sa bawat orifice ng katawan ni Will, na pinapatay siya sa ilang segundo. Ang panunood habang ang katawan ni Will ay naging alikabok, hindi maiwasang mapigilan ni Gerald ang kanyang mga eyelid. Kung saan ang impyerno ay nagnanais ng isla. Nawala na ba ang lead niya? Gaano kahihiyan? Hindi na kailangang maging pagkabalisa, Gerald, anuman, sa palagay ko alam ko na ngayon kung bakit hindi mo mahanap ang isla. Ipinahayag na si Walter na maingat na nag-aaral ng mapa. Oh, ano ang nahanap mo? Tanong ni Gerald sa pag-asa. Ha! Ang malademonyong matandang iyon ay tunay na iba pa, nakikita mo, ang isla ay wala sa timog o timog silangan na lugar, impyerno, hindi man ito sa loob ng hangganan na karaniwang ginagamit upang mag-set up ng mga dimensional na pormasayon. Matapos mabigyan ng magandang hitsura ang mapa, nalaman ko na ang mga pag-align ng pagbuo ay hindi sumusunod sa mga patakaran ng paglilinang o alinman sa 8 diagram, para sa bagay na iyon. Sa sinabi nito, naniniwala ako na si Daryl dito ay gumagamit ng pangkukulam. Kung titingnan mo ang gitna, dapat kang makakita ng isang sakripisyo ng ilang uri. Ibig kong sabihin, tingnan mo lang ang kakaibang bullhead sa tuktok. Tiyak na sigurado ako na ito ay isang sakripisyo na karaniwang ginagamit sa pangkukulam. Kinutya si Walter. Pangkukulam. Binulong ang nakagulat na Gerald. Sa totoo lang, upang maging mas tumpak, ang paggamit ni Daryl ng sinaunang pamamaraan ng pangkukulam na nagmula sa hilagang dessert na napupunta sa pamamagitan ng witchery skypit art. Dahil ang mga mangkukulam ay nawala na sa mga nakaraang taon, ang sining ay hindi na dapat umiiral. Sa sinabi nito, sino ang impyerno ay si Daryl. Ungol ang flabbergasted Walter. Kabanata 2363. Hindi alintana, sa lahat ng impormasyong ito, sa palagay ko ay mas makitid ang aming paghahanap para sa pugad ni Daryl.
Ipinahayag ni Walter na masaya. Panipi tuldok. Ano ang ibig mong sabihin, Uncle Z-Man? Tanong ni Gerald na may bahagyang nakataas na kilay. Well, nakikita mo, ang mga mangkukulam ay may isang espesyal na pamamaraan ng pag-aaral ng pangkukulam. Iba ito sa paglilinang, isipin mo. Pagkatapos ng lahat, kapag nililinang natin, umaasa tayo sa banal na espiritu upang ihanay ang mga meridian sa ating mga katawan at pinapahalagahan ang ating mahahalagang chi. Ang mga mangkukulam, sa kabilang banda, higit sa lahat ay umaasa sa mga panlabas na bagay upang maisigawa ang kanilang pangkukulam, tulad ng mga insekto, damo, at kahit na dugo ng tao. Dala. Ano pa, mula sa nabasa ko sa ilang mga sinaunang libro, ang mga witches na ginamit upang tila pumatay ng mga bata upang mapanatili ang balanse ng kanilang pambabae at panlalaki na lakas. Naturally, ito ay nagalit sa publiko, na humantong sa kanila na nagtatrabaho kasama ang mga puwersa mula sa sinaunang paglilinang na kaharian upang puksain ang mga mangkukulam. Ngunit sapat na tungkol doon. Panipi. Ang pamamaraan na ginamit ng mga mangkukulam ay tinatawag na pamamaraan ng pag-aanak ng pagpipino. Tulad ng iminumungkahi ng pangalan, nagsasangkot ito ng maraming pag-aanak at pagpipino. Sa pagtatapos nito, gayunpaman, ang mga mangkukulam na sumailalim sa proseso ay makakahanap ng kanilang pangkukulam na lubos na pinahusay. Ang mga mangkukulam na nakarating sa puntong ito ay tunay na magiging mga masters ng pagtatanim ng mga kakaibang bulaklak at prutas, pati na rin ang mga dalubhasang breeders ng lahat ng mga uri ng supernatural na mga insekto, paliwanag ni Walter. Panipi tuldok. Nakikita ko kung ang taong isla ay tunay na naitatag gamit ang sinaunang pangkukulam, pagkatapos ay nakakakita ako ng dalawang posibleng mga paliwanag para sa lahat ng ito. Alinmang pinamamahalaang ni Daryl na hanapin ang mga sinaunang pagkasira ng mga mangkukulam, o ang matandang iyon. Natagpuan ang lugar kung saan ginamit ang mga mangkukulam para sa pag-aanak. Kung ang pangalawang pagpipilian ay kung ano ang nangyari, ipinapalagay ko na ginamit niya ang lugar bilang isang pundasyon upang mabuo ang pagnanasa ng isla sa tulong ng witchery skypit art. Bulalas ni Gerald. Matalino na lalaki. Sa lahat ng sinabi, dahil marahil ay gumagalaw siya sa buong lugar sa pamamaraang iyon, wala talagang punto sa pagsisikap na hanapin siya. Gayunpaman, sinasabi rin nito sa amin na kung ang Yearning Island ay wala sa timog silangan na lugar, marahil ito ay marahil sa North Sea malapit sa Hilagang Desert. Mayroon din akong dahilan upang maniwala na ang lugar ay dapat na napapalibutan ng mga kakaibang halaman na naiwan ng mga mangkukulam. Pagkatapos ng lahat, iyon ang tanging paraan na maaari pa ring umiiral ang witchery skypit art. Ipinaliwanag ni Walter. Panipi tuldok. Kung iyon ang kaso, nangangahulugan ba na sisimulan kong maghanap ng mga pahiwatig ng tunay na lokasyon ng island sa sandaling makahanap ako ng mga kakaibang halaman? Bulalas ni Gerald sa kagalakan. Hindi katakataka na hindi niya mahahanap ang pagnanasa sa isla sa lahat ng oras na ito. Tulad ng nangyari, ang tunay na lokasyon ng isla ay nasa kumpletong kabaligtaran ng direksyon kung saan siya naghahanap. Upang isipin na minsan ay naisip niya na ang paghahanap ng tribo ng Sidom ay sapat na upang mapunta siya sa isla. Ang pag-iisip ng tren ni Gerald ay naputol ng sinabi ni Walter, well, hindi ito madali. Ayon sa mga sinaunang libro na nabasa ko, ang mga naturang halaman ay napakabihirang. Kahit na nakatagpo ka ng isa, maaaring hindi mo ito makilala, kaya ang gawain ay sa halip mahirap kapag binigyan mo ito ng ilang pag-iisip. Hindi alintana, maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa mga inapo ng mga mangkukulam. Panipi. Halika muli. Mayroon silang mga inapo. Sagot ni Gerald, malinaw na nagulat nang marinig iyon. Well, narito ang bagay. Sa isang kahaliling talaan na natagpuan ko, nabasa ko na habang ang karamihan sa mga bruha ay pinatay, kakaunti mula sa unang linya ay nakatakas. Kung iyon ang kaso, ang mga iyon ay magiging direktang tagapagmana ng mga mangkukulam. Gayunpaman, ito ay mga edad mula noon at hindi ko talaga naririnig ang tungkol sa anumang mga inapo ng bruha, kahit na ang aking mga ninuno ay nakatagpo. Kahit na, mayroon akong isang paraan ng paghahanap sa kanila kung mangyari pa rin sila. Tatanggapin mo ba ang paghahanap na ito upang mahanap ang mga ito? Tanong ni Walter. Magpatuloy. Kailangan mong makahanap ng isang halaman na nagdadala ng banal na prutas. Tila matatagpuan sa Hilagang Desert, ang natural na lumalagong halaman na ito ang nag-iisang nabanggit sa aking mga tala tungkol sa mga mangkukulam. Hindi alintana, ang mga mangkukulam ay sinabi na pabor sa mga banal na prutas, gamit ang mga ito upang mapangalagaan ang kanilang mga bloodlines pati na rin upang mapahusay ang kanilang mga kapangyarihan, sabi ni Walter. Kabanata 2364. Kaya, sa sandaling makahanap tayo ng isang banal na puno ng prutas, dapat nating mahanap ang anumang mga inapo ng bruha kung mayroon pa rin sila, tama.
Kasunod nito, dapat nating madaling mahanap ang pagnanasa sa isla. Tama ba ang nakuha ko? Sagot ni Gerald na may tumango. Iyon ang pinakamahusay na kaso na sitwasyon, oo, ngunit tandaan na ang mga mangkukulam ay maaaring ganap na mapuksa pagkatapos ng lahat, wala akong narinig na anumang bagong impormasyon tungkol sa kanila sa labas ng aking mga sinaunang libro. Sabi ni Walter na may buntong hininga. Ang pag-alam na mayroong isang pagkakataon ng tagumpay ay sapat na para sa akin, sagot ni Gerald na may ngiti. Nodding bilang tugon, hindi maiwasang magbuntong hininga si Walter habang sinabi niya. Habang alam kong babalik ka sa Weston sa lalong madaling panahon, nagtataka ako kung naisip mo ang sitwasyon ng aking anak na babae, kahit na totoo na alam ko ang isa pang posibleng pamamaraan, hindi ko ito magiging paulit-ulit sa iyo kung ang pamamaraang iyon ay madaling makamit. Dala. Ha, halika ulit, may isa pang pamamaraan. Sagot ng nagulat na si Gerald. Well, oo. Ngunit kung sumabay ako sa plano na iyon, ang mga Siemens ay kailangang magbayad ng isang napakalaking presyo, anuman, dahil alam mo na ngayon, maaari kong bigyan ka ng buong kwento. Nakikita mo, mayroong isang nilalang na kilala bilang Red Flame Dragon, at naniniwala ako na ang dugo nito ay makakatulong sa amin na paalisan ang malamig na lason ni Mia, alinman sa paraan, marami mula sa mga matatandang henerasyon kasama na ang aking mga ninuno ay tinangka na patayin ito sa mga personal na kadahilanan. Hindi nakakagulat, nagresulta ito sa maraming pagkamatay mula sa lahat ng mga kalahok na pamilya. Panipi. Upang maiwasan ang karagdagang pagdanak ng dugo, ang henerasyon ng aking lolo ay gumawa ng isang panuntunan na nagbabawal sa anumang mga Siemens mula sa pagtingin sa balita tungkol sa Red Flame Dragon, ang sinumang sumuway sa panuntunan ay automatikong itatanggi, kaya't hindi ko dapat sabihin sa iyo ang tungkol sa lahat ng ito sa unang lugar, ungol ni Walter na may walang magawa ng ngiti. Panipi tuldok. Nakikita ko, matapat na ang aking unang beses na pagdinig tungkol sa Red Flame Dragon, sagot ni Gerald, na tila interesado. Bueno, ang nilalang ay nabubuhay ng malalim sa ilalim ng lupa, at ang karamihan sa mga pangunahing puwersa ng paglilinang ay tinangka itong manghuli mula sa mga sinaunang panahon. Pagkatapos ng lahat, ang dugo ng Red Flame Dragon ay sinasabing mapahusay ang paglilinang ng isang tao. Bukod doon, sinabi rin na may mga banal na pagkasira sa underground cave na tinitirahan nito. Habang papunta ang mga alingawngaw, ang mga pamamaraan ng paglilinang ng banal ay nakatago doon, paliwanag ni Walter. Oh, iyon ay katulad ng hayop na tagapag-alaga sa Weston. Bulalas ni Gerald na may tumango. Sa isang paraan, sumasang-ayon ako. Hindi alintana, napakahirap na makarating sa Red Flame Dragon, maraming buhay ang nawala mula sa paglalakbay doon. Sagot ni Walter habang umiling-iling siya. Panipi tuldok. Paano kung susubukan nating makarating sa dragon na magkasama, Uncle Zeman? Kahit na nawawala pa ang aking kasintahan, nanunumpa ako sa aking sarili na hindi na ako magpakasal sa ibang tao. Bukod dito, marami na akong tinulungan sa akin upang hindi ko maihatid ang aking sarili upang payagan lamang na mamatay si Mia mula sa malamig na lason, alinman sa paraan, subukang ilabas muna ang dragon. Kung hindi talaga ito gagana, kakailanganin lamang nating maghanap ng ibang paraan sa paglaon. Iminungkahing Gerald. Si Gerald, para sa isa, ay alam na ang kanyang Herculean primordial na espiritu ay protektahan siya kung may mga kritikal na sandali na lumitaw, kahit na hindi pa niya ito pinagkadalubhasaan. Ano man ang kaso, hindi niya hahayaan na mamatay si Mia nang walang away. Nang marinig ang pahayag ni Gerald, hindi mapigilan ni Walter ngunit tumingin kay Gerald habang tinanong niya. Talagang nais mong bigyan ito ng isang shot. Kung gayon, ang totoo, naghahanda na ako upang makitungo sa dragon sa loob ng maraming taon ngayon. Pinipigilan ko lang dahil ang aking mga subordinate ay patuloy na hindi ako pinapabagsak, sa tabi ko, gayon paman, mas tiwala ako ngayon kaysa dati na dumaan sa plano. Panipi. Kabanata 2365. Natutuwa akong marinig iyon. Gayon paman, alam mo ba kung nasaan ang dragon ngayon? Tanong ni Gerald. Ngunit syempre, tulad ng sinabi ko, marami sa aking mga ninuno ang nagtangkang ibagsak ang Red Flame Dragon. Sa kasamaang palad, ang lahat ng mga ito ay pinilit na umatras bago sila makarating sa Fire Cave. Hindi alintana, nagmana ako ng isang mapa sa yungib, pati na rin ang isang detalyadong plano. Gamit ang mapa at ang aming pinagsamang kapangyarihan, naniniwala ako na magagawa namin ito ng higit pa. Kahit na napipilitin tayong umatras, dapat tayong makatakas sa isang piraso sa tulong ng bawat isa. Sagot ni Walter. Magaling, sabi ni Gerald. Pagkatapos ito ay naayos, magtitipon ako ng ilan sa aking mga kalalakihan ngayong gabi, at sa sandaling dumating ang madaling araw, lahat tayo ay magtungo sa Fire Cave.
Mabuti ka ba sa pananatili sa aking lugar ngayong gabi? Panipi. Walang problema. Ipinahayag na si Gerald bago sumunod kay Walter pabalik sa tirahan ng pamilya ng Zeman. Kalaunan ng gabing iyon nang makita si Gerald na nakahiga sa kanyang kama sa silid na ibinigay sa kanya ni Walter. Naiintindihan na hindi mapakali pagkatapos ng lahat ng nangyari ngayon, pinag-isipan ni Gerald ang kanyang susunod na hakbang mula sa sandaling inilatag niya. Mula sa kung ano ang pinagsunod-sunod niya, sa sandaling tapos na siya sa paghahanap ni Walter, babalik siya sa Weston at ipadala ang kanyang mga tauhan upang maghanap para sa banal na puno ng prutas. Kasunod nito, kakailanganin niyang maghanap ng mataas at mababa para sa anumang mga inapo ng bruha. Si Gerald, para sa isa, ay tumanggi na maniwala na ang gayong malakas na pangkat ng mga tao ay mapapawi iyon ng madali. Sa pag-iisip nito, kung hindi pa rin niya mahanap ang mga ito, kung gayon ang pangalawang pinakamahusay na bagay na dapat gawin ay upang i-play ang naghihintay na laro. Tulad ng ginawa ni Gerald sa kanyang isipan, ang tunog ng kulog ay sumabog mula sa labas. Agad na binuksan ang kanyang mga mata, ang batang lalaki pagkatapos ay sumakay patungo sa mapagkukunan ng tunog. Di nagtagal, binati si Gerald sa paningin ng dalawang lalaki na nakatayo sa mga rooftop. Ang isa sa kanila ay si Walter, habang ang isa pa ay isang puting may buhok na matandang lalaki na nakasuot ng mga shabby na damit. Bago maproseso pa ni Gerald kung ano ang nangyayari, inilagay ni Walter ang kanyang mga kamay laban sa kanyang likuran bago mahigpit na nagtanong, Thunder Sword Lord, sa ano ang utang ko sa kasiyahan na ito? Sabihin lang natin na isang maliit na ibon ang nagsabi sa akin na naghahanda ka upang manghuli ng Red Flame Dragon. Sa pag-iisip, alam ko na ngayon na mayroon ka pa ring mapa na humahantong sa Fire Cave. Upang isipin na niloko mo ako sa lahat ng oras na ito. Panipi. Pinagtawanan ng matandang lalaki habang sinulyapan niya si Walter na may matako na mata. Ryder Weir, ginawa mo ang iyong sarili na isang pangalan sa kaharian ng paglilinang, hindi ba? Upang isipin na ikaw pa rin ang nakakahiya sa akin ng walang kahihiyan pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Ikaw ay isang kahihiyan sa kaharian ng paglilinang. Retort Walter. Sabihin mo kung ano ang gusto mo, ngunit hindi ako aalis ng walang mapa. Sinabi mo sa akin na sinunog mo ito noon, kaya natutuwa ako na hindi ko binili ang iyong mga kasinungalingan. Hindi alintana, hinahanap mo ang Red Flame Dragon upang pagalingin ang iyong anak na babae, hindi. Bakit hindi lang tayo sumali sa puwersa? Iminungkahing rider na may isang makasasamang pagngiti. Mangyaring, kilala kita ng sapat. Kung talagang papatayin natin ang dragon, hindi tulad ng hayaan mo kaming umalis sa isang piraso. Ang iyong pagiging makasarili ay walang alam na mga hangganan. Pinagsama ni Walter ang isang sarkastiko na chuckle. Kaya't ang iyong sagot pagkatapos ay payagan akong ipakita sa iyo ang kapangyarihan ng aking Thunder Sword. Ang ungol na si Ryder habang pinasayan niya ang kanyang tingin bago iguhit ang kanyang talam. Thunder Strike. Umungol si Ryder habang itinaas niya ang kanyang talam na naging sanhi ng singil ng gintong tayback na may kuryente habang lumubog ito kay Walter. Sa kung paano. Ang napakalawak na kapangyarihan ay, kahit na ang hangin ay tila pansamantalang napilipit. Alam kung gaano mapanganib ang pag-atake, agad na sumigaw si Walter, Lance Daylight Shield. Dala. Kasunod nito, ang isang gintong kalasag ay biglang naging materialized bago si Walter. Sa kasamaang palad, habang ang tayback ay tumama sa kalasag, ang isang nakakasakit na crack ay maaaring marinig. King Impierno. Umungol si Walter habang pinapanood niya ang tayback na tumusok sa pamamagitan ng kanyang kalasag. Sa kabutihang palad, mabilis na kumilos si Gerald. Tumalon patungo sa duo, iginuhit niya ang lahat ng kapangyarihan sa loob ng kanyang Herculean primordial na espiritu, at sa pamamagitan ng manipis na kalooban, nagawa niyang mawala ang pag-atake na malayo kay Walter. Kung siya ay naging isang split pangalawa huli na, si Walter ay tiyak na mawawala, anuman ang kaso, ang enerhiya mula sa deflected na pag-atake ay mabilis na bumangga sa isang napakalaking, matandang puno, at pagkatapos ng isang bingi na pagsabog, walang nanatili dito. Kabanata 2366. Labis na nabigla sa dami ng kapangyarihan na ipinakita lamang ni Gerald, si Ryder na ang mga mata ay bukas na bukas ay hindi makakatulong ngunit bulalas. Panginoon ko! Upang isipin na ang isang bata na tulad mo ay makakapagpabagal sa aking kulog na welga. Sa palagay ko hindi mo talaga hatulan ang isang libro ngunit ang takip nito. Hindi alintana, anong uri ng mga diskarte sa paglilinang ang iyong pagsasanay? At saan ka galing? Hindi maraming mga kabataan ang makakamit ng napakalawak na antas ng paglilinang. Panipi. Nagtataka ako, binulong ni Gerald. Ha! Manatiling tahimik, kaya lang alam mo, lagi kong nakukuha ang gusto ko. Sa sinabi nito, dahil naglalaro ka ng husto, papatayin ko lang kayong dalawa.
Inaalis ko ang pamilyang Zeman ngayong gabi kung ito ang huling bagay na ginagawa ko. Umungol ang mabaliw na mukhang Ryder habang itinuro niya ang kanyang taybak patungo sa kalangitan bago sumigaw, blood shower. Panipi. Nanunood sa kakilakilabot bilang isang swirling vortex ng thunderclouds na natipon sa itaas ng tip ng talam, mabilis na sumigaw si Walter, Gerald. Run! Hindi namin mabubuhay ang pag-atake na iyon sa kasamaang palad, ito ay huli na para sana. Ang isang nakakatakot na makapangyarihang aura blade ay nagsimulang materializing sa gitna ng napakalaking vortex, at nang walang babala, nagsimula itong lumipad patungo sa duo. Ang aura blade ay labis na makapangyarihan na kahit na si Gerald ay kailangang umamin na mas malakas ito kaysa sa alinman sa mga pag-atake na dati nang ginamit ni Daryl sa kanya. Hindi alintana, kahit na ginamit ni na Gerald at Walter ang bawat huling bahagi ng kanilang mahahalagang chi upang mawala ang pag-atake habang frantically na sinusubukan na iwasan ito ang kanilang mga pagsisikap ay wala. Ang aura blade ay nagpatuloy lamang. Boltong papunta sa kanila, at ang pangalawa ang pag-atake ay bumangga laban sa isang ibabaw, nagdulot ito ng isang malapit na blind na pagsabog na agad na naiilawan ang kalangitan ng gabi. Ang pag-atake ay nagwawasak tulad ng isang napakalaking bomba na nagiging sanhi ng parehong Gerald at Walter na makakuha ng mataas na hangin sa hangin. Gayunpaman, hindi lamang sila ang mga biktima ng pag-atake. Marami sa mga alagad ng Zeman ay nakatayo sa ilalim ng bubong habang nangyayari ang pag-atake. Bilang isang resulta, kasama ang bahay, silang lahat ay pinasabog sa mga smithereens. Habang bumagsak si Walter sa lupa, agad siyang nag-iwas ng isang bibig ng dugo. Si Gerald mismo ay nagdusa ng kaunting mga panloob na pinsala, at maaari na siyang tumayo ngayon. Kaya, malakas, binulong ng mahina ang Gerald. Habang totoo na na-memorize ni Gerald ang isang listahan ng mga makapangyarihang pamamaraan, hindi niya magagamit ang mga ito dahil hindi pa rin niya nakuha ang ganap na kontrol sa kanyang Herculean primordial na espiritu. Sa pag-iisip nito, tulad ng sinabi ni Sister Indigo, hanggang sa ganap niyang kontrolin ang kanyang primordial na espiritu, maswerte siyang makaligtas sa isang enkwentro sa isang tunay na Panginoon. Ano man ang kaso, si Ryder ay nagsimulang tumawa ng maniacally habang siya ay nanunuya, ha? Mas maraming kawili-wili ka, bata. Basta alam mo lang, walang sino man ang nakaligtas sa pag-atake ng aking shower sa dugo. Ngunit narito ka, buhay pa rin at maayos pagkatapos kumuha ng dalawa sa aking mga pag-atake. Nagtataka ako kung dapat ba akong gumawa ng isang pagbubukod at ipakita sa iyo ang aking pangatlong diskarte sa taybak. Panipi. Halimaw ka, yelled Gerald, pareho ang kanyang mga braso na manhid. Habang hindi pa siya nasaktan ng kritikal, alam ni Gerald na nagamit na rin niya na malayo. Karamihan sa kanyang Triton Chi upang mapaglabanan ang isa pang pag-atake. Ang pag-iisip ng tren ni Gerald ay naputol ng maikli ng si Walter na nagawang muli na makarating sa kanyang mga paa iniutos, huminto, Gerald. Ako, sinimulan ko ang pagbuo ng pagpatay sa Lonsdale Light. Matapos sabihin iyon, ikinakalat ni Walter ang kanyang mga braso bago simulan ang pag-awit ng isang spell, ilang sandali, ang buong lugar ay nagsimulang umiling tulad ng nahit ng isang lindol. Kasunod nito, ang marahas at umuungal na hangin ay nagsimulang humihip din. Ang panunood bilang mga beam ng gintong ilaw ay nagsimulang pagbaril sa labas ng lupa, umungal si Ryder sa pagtawa habang siya ay nanunuya, gaano kakagiliw-giliw na. Upang isipin na ang mga Zemans ay magkakaroon ng isang malakas na pormasayon. Dala. Gayunpaman, habang lumalakas ang gales, mabilis na natagpuan ni Ryder ang kanyang mga eyelid na twitching bilang isang napakaraming pagpindot sa kanya na nakapaloob sa kanya. Isang bagay na mapanganib ang darating. Kabanata 2367. Di nagtagal, ang lupa ay nagsimulang mag-quivering bilang isang napakalaking dagandong sa lugar. Kasunod nito, isang nakakahiyang dragon ang material na wala sa manipis na hangin at nagsimulang singilin kay Ryder. Thunderstrike. Yelled Ryder bilang inilunsad ang kanyang sariling pag-atake, na inaasahan na palayasin ang papasok na dragon. Ang pangalawa ang dalawang pag-atake ay bumangga, isang malapit na pagsabog ang napuno ng lugar. Hindi lamang ang napakalakas na pagbangga ay naging sanhi ng mabilis na pag-dematerialize ng dragon, ngunit kahit na nahanap ni Ryder ang kanyang sarili na nag-ubo ng mga bibig ng dugo habang siya ay bumagsak pabalik. Kapag na-stabilize niya ang kanyang sarili, si Ryder na ngayon ay lumitaw ng mas baluktot kaysa dati ay tumaas sa kalangitan bago tumawa ng maniacally. Ang Lonsdale Light Extermination Formation, ano ang isang mahusay na pormasayon na naiwan ng iyong mga ninuno? Pinagsama ni Ryder bago pag-swing ang kanyang mga braso, at kahit papaano ay binabago ang kanyang sarili sa isang makapal na fog ng mga uri. Habang ang hamog na ulap ay tinatangay ng hangin, ang tinig ni Ryder ay maaaring marinig na umuusbong, hindi mo ako mapupuksa ng madali, Walter.
Maghintay ka lang. Dala. Matapos hindi maririnig ang tinig ni Ryder, mabilis na ginamit ni Walter ang kanyang mahahalagang chi upang bawiin ang kanyang forma sayon, at ilang segundo, ang gitnang edad na tao ay naging mapatla nang siya ay lumuhad at nagsimulang umubo ng dugo. Patriarch. Bulalas ng ilan sa mga Zemans habang mabilis silang sumugod upang tulungan si Walter. Nakaupo sa cross-legged, dahan-daang sumagot si Walter, "Ako, magiging maayos ako, walang nagbabanta sa buhay, anuman, isipin na ang paglilinang ni Ryder ay mapapabuti ito nang hindi lamang matapos siya sa 30 taon. Sa rate na ito, matapat akong nag-aalala na magagawa niyang mawala ang aking Lance Daylight Extermination Form na lumipas ang 60 taong marka." Panipi. Sino? Eksakto ang matandang iyon. Tanong ni Gerald, pakiramdam na pantay na nababahala. Upang isipin na si Ryder ay magiging isang sobrang magsasaka tulad ni Daryl at ang kanyang Panginoon, si Finlay, kung ano ang isang nakakagulat na pagliko ng mga kaganapan. Well, siya ay isang nag-iisa na magsasaka, kahit na ang mga bagay ay hindi palaging ganito, dati siyang naging bahagi ng 72 alagad sa sekta ng Thunder Sword. Matapos ang isang kaganapan 30 taon na ang nakalilipas, gayunpaman, siya ang nag-iisa na naiwan sa sekta. Hindi alintana, kahit na siya ay isang masama at walang awa na tao, hindi rin siya may kakaila. May talento. Pagkatapos ng lahat, mayroon na siyang mata para sa mapa sa Fire Cave mula sa 3 dekada na ang nakakaraan. Siya ay at marahil ay pa rin tinukoy na pumasok sa yungib upang makuha ang mga talaan ng isang maalamat na kasanayan, hindi na kailangang sabihin, siya ay isang panatiko sa martial arts. Ipinaliwanag. Si Walter habang siya ay nanatili sa kanyang posisyon sa pag-upo, paminsan-minsang kinokontrol ang kanyang hininga upang makatulong na pagalingin ang kanyang panloob na pinsala. Kapag nagsimulang bumalik ang kulay sa mukha ni Walter, sinenyasan si Gerald na tanungin, "Sinabi mo na mayroong 72 magsasaka sa sekta ng Thunder Sword, tama? Kung siya lamang ang malakas na iyon, paano natapos ang natitirang sekta? Mayroon bang mga magsasaka sa labas doon na mas malakas kaysa kay Ryder?" Panipi. Mula sa araw na nagsimulang linangin si Gerald, napagtanto niya kung gaano kalaki ang alam niya tungkol sa mundo. Nang marinig iyon, si Walter ay umiling lamang ng kanyang ulo ng isang mapait na ngiti habang sinabi niya, "Ang katotohanan ay sinabihan, ang 72 alagad ay lahat ng makapangyarihang mga magsasaka, ang bawat isa ay nagtataglay ng lakas na madaling mabigla. Ang kaharian ng paglilinang. Tulad ng para sa kung paano sila napawi, well, Ryder na kumuha ng kredito para doon. Dala." Maya-maya ay nag-flabbergasted na marinig iyon, kalaunan ay nasnap ito ni Gerald bago sumagot, "Ano? Kaya't kung bakit ikaw ay laban sa pakikipagtulungan at pagbibigay sa kanya ng mapa. Hindi lamang ang taong iyon ay isang panatiko, ngunit siya ay isang napakamakasarili din. Ang ganitong tao ay hindi kailanman magbabahagi ng anumang mabuti sa iba. Dala." Sa katunayan, matapos na ibagsak ang kanyang buong sekta, siya lamang ang naiwan na nakakaalam kung paano gamitin ang diskarte sa Thunder Sword, matapat kung paano niya nakuha ang pamagat ng Thunder Sword Lord, kabilang ang mga magsasaka sa loob lamang ng ilang dekada, ungol ni Walter na may buntong hininga. Matapos ang isang maikling katahimikan, ang isa sa mga subordinate ni Walter ay sinenyasan na tanungin, "Ay, tumungo pa rin kami sa Fire Cave noon, Patriarch?" "Kami. Habang maaari pa rin nating makuha ang mga pagkaantala bago ito, ngayon alam ni Ryder ang aming plano, hindi na tayo makapaghintay. Matapat, ang mas mabilis na makukuha natin ito, mas mabuti." Pagkatapos ng lahat, dahil nasugatan siya ng aking pagbuo ng pagpatay sa Lance Daylight, sigurado ako na kakailanganin ni Ryder ng hindi bababa sa 1 linggo upang lubos na mabawi ang kanyang primordial na espiritu. Sa sinabi nito, ito ang aming pinakamahusay na pagkakataon upang magawa ang mga bagay. Kung kumilos tayo ng mas mabagal, hindi lamang ang ating mga pagkakataon na makuha ang plummet ng dugo ng Red Flame Dragon, ngunit ang mga Zemans ay magiging isang mas mataas na peligro ng pagharap sa pagpuksa. Ipinaliwanag si Walter sa isang medyo nababalisa na tono. Ang pakikinig na, ang nababahala na si Gerald ay hindi makakatulong ngunit magtanong, "Ngunit ano ang tungkol sa iyong mga pinsala?" "Huwag mag-alala, tanging ang aking mahahalagang chi ay nasira. Sa pag-iisip nito, hanggat nagdadala ako ng sapat na mga halamang gamot, hindi dapat magkaroon ng anumang mga issue. Bukod, ang pagpunta sa Fire Cave hindi bababasa, ayon sa mga kalkulasyon ng aking mga ninuno ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 araw. Kailangan nating dumaan sa 72 kuweba na may iba't ibang laki bago makarating sa innermost. Sa kaalamang iyon, naniniwala ako na mayroon akong sapat na oras upang mabawi, sagot ni Walter na may isang alon ng kanyang kamay. Iyon, maraming mga kuweba, binulong ni Gerald habang ang kanyang panga ay bumaba ng bahagya. "Hey!
Ang mga kuweba ay matalino na dinisenyo batay sa 5 elemento at 8 diagram. Dahil napapaligiran din sila ng lahat ng uri ng mga patlang na puwersa, wala talaga itong lugar upang tawagan ang lugar na iyon ng isang maze. Kung sakaling hindi mo alam, marami sa mga advanced na magsasaka na namatay doon ay hindi nakamit ang kanilang pagtatapos dahil sa dragon, ngunit dahil nakulong sila sa maze. Bakit sa palagay mo ay gusto ni Ryder ang aking mapa ng masama? Panipi. Kabanata 2368. Ang panunood habang dahan-daang nakarating si Walter sa kanyang mga paa, sinenyasan si Gerald na sabihin. Nakikita ko, alinman sa paraan, tulad ng sinabi mo, naniniwala ako na hindi na natin ito maantala pa. Lumipat tayo. Panipi. Si Gerald, para sa isa, ngayon ay pumped upang makita ang maze para sa kanyang sarili. Hindi alintana, bago umalis, siniguro ni Gerald na i-update ang Aiden sa sitwasyon. Nang marinig kung ano ang sinabi ni Gerald, ang nababahala na Aiden ay hindi makakatulong ngunit sabihin, aalis ka sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, habang wala na ako, kailangan kita bumalik sa Weston sa lalong madaling panahon upang magawa ang ilang mga bagay. Ang lugar na ito ay hindi ang pinakaligtas na maging mas matagal pa, sagot ni Gerald habang sinimulan niyang ipaliwanag ang kanyang paghahanap para sa banal na puno ng prutas. Yamang si Gerald ay nagtataglay ng maraming bilang ng mga pag-aari sa maraming industriya sa loob ng Weston, ang kanyang mga mapagkukunan ay malapit na walang pasubali. Nagbigay ito sa kanya ng napakalaking kalamangan sa kanyang paghahanap para sa puno. Alinmang paraan, pagkatapos marinig ang plano ni Gerald, naisip ni Aiden ng ilang sandali bago magtanong. Magagawa ko iyon ngunit, kailan ka babalik? At saan tayo dapat magkita ulit? Panipi. Matapos bigyan ito ng pag-iisip, sumagot si Gerald. Magsasagawa kami sa Mayberry City. Matagal-tagal na mula nang huling bumalik ako. Panipi. Sa pamamagitan ng paggawa ng lahat, si Gerald ay nag-iiwan ng isang paraan na bukas para sa kanyang hinaharap na sarili. Kung ang mga bagay ay napunta alinsunod sa plano, maaari niyang kumalat ang balita upang mas kaunting mga tao ang malinlang ni Daryl. Mabilis na pasulong sa gabi, napili na ni Walter ang 36 na advance na mga magsasaka mula sa kanyang pamilya na sumama sa misyon. Gamit nito, ang 38 tao kasama sina Walter at Gerald ay nagsimulang maglakad papunta sa Fire Cave. Hindi nagtagal bago sila makarating sa mismong sentro ng isla. Napapaligiran ng mga siksik na kagubatan, ay ang pagpasok ng Fire Cave na matapat na mukhang mas mahusay kaysa sa anupaman. Paglilinis ng kanyang lalamunan, pagkatapos ay idineklara ni Walter, bago tayo bumaba, hayaan mo akong paalalahanan sa iyo na ang mga nilalang sa ilalim ng lupa ay humahagulgol sa maraming mga cavern doon. Sa sinabi nito, mangyaring maging maingat sa pagkuha ng snatch sa kanila. Gayon din, mangyaring pigilin ang pag-uugali ng walang ingat. Ngayon na wala na iyon, bumaba tayo. Dala. Dahil ang Yungib ay hindi bababa sa 800 metro ang lalim, kinuha nito ang lahat sa kabila ng paggamit ng kanilang mga kasanayan sa magaan mga 10 minuto upang makarating sa ilalim. Hindi alintana, sa sandaling sila ay nasa lahat doon, lahat ay binati ng paningin ng isang napakahabang tunnel. Isang lagusan na tahimik nilang sinimulan. Lahat ng 72 sa mga cave ng Fire Cave ay magkakaugnay ng 108 burrows. Kahit na ang bawat cavern ng pagpasok ng upan ay maiuugnay pa rin, ang pangalawa ay tumingin sa likod, mabilis nilang mahahanap ang kanilang sarili na hindi makakaiba sa pagitan ng mga kuweba. Sa pag-iisip nito, si Gerald sa kabila ng kanyang antas ng paglilinang sa gayon ay natagpuan ang kanyang sarili na nahihilo sa karagdagang nagpatuloy sila sa mga cavern. Ang pagkalito ni Gerald at napagtanto na hindi pa niya sinabi sa batang lalaki ang tungkol sa mga pag-aari ng maze, agad na sinabi ni Walter sa isang seryosong tono, mangyaring huwag tumanggi sa paligid, kapatid na si Gerald. Ayaw mo talagang ma-enchanted ng mga ilusyon ng maze. Panipi. Habang ang grupo ay naglakbay sa unang 7 mga cavern na walang gaanong isyu sa puntong iyon, si Gerald ay matapat na walang ideya kung gaano katagal sila naglakbay. Tiyak na hindi ito makakatulong na hindi na niya makita ang bumalik ang landas tuwing lumingon siya upang tumingin sa kung saan sila dumaan. Kung hindi ito para sa mapa ng pamilya ng Zeman, sigurado si Gerald na kahit na ang mga Diyos ay mawawala sa pagpasok sa lugar na ito. Ang pag-iisip ng tren ni Gerald ay naputol ng siya at ang grupo ay biglang nakarinig ng isang malakas na ingay sa pangalawang nagsimula silang pumasok sa isang medyo madilim na kuweba na humigit kumulang 500 square ang lapad. Sa gitna ng madilim na pag-iilaw, maririnig ng lahat kung ano ang lumilitaw na isang bagay na mabilis na huminga. Hindi nagtagal bago ang hindi malinaw na figure ng isang matandang babae na tila sinusubukan na magaan ang apoy na may isang flint striker ay nakilala. Gaano katakataka? Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Lahat.
Huminto, iniutos ni Walter na nakataas ang kanyang kamay sa isang hushed tone habang dahan-daang sinimulan niyang ibalik ang kanyang mga hakbang. Sa ilalim ng ilaw ng sulong ni Gerald, mabilis na napagtanto ng batang lalaki na ang noo ni Walter ay napuno ng pawis. Ano ang natatakot niya sa? Kabanata 2369. Malinaw na nagtataka ang parehong bagay, ang isa sa mga Siemens ay sinenyasan na tanungin. Ano ang ginagawa ng matandang babaeng ito sa lahat ng mga lugar, Patriarch? Panipi tuldok. Hindi yun matandang babae, kung hindi ako niloloko ng aking mga mata, naniniwala ako na isang bangkay ng demonyo ng bangkay. Sagot ni Walter sa isang malubhang tono. Sa sandaling natapos ang pangungusap ni Walter, ang maindayog na tunog ng Flint Striker ay tila nagmadali, at nang walang babala, lumingon ang matandang babae at nagsimulang boltong patungo sa grupo. Ang bawat tao'y maaari lamang tumitig ng malapad na mata habang ang matandang babae ay nagpatawag ng isang berdeng apoy na mabilis na nagmorph sa hugis ng isang nagninangas na talam. Ang panunood ng isang spine-tingling at tila uhaw sa dugo si Blade ay lumipad papunta sa kanila, mabilis na itinulak ni Walter si Gerald sa gilid habang sumigaw, huwag hayaang hawakan ka ng apoy. Habang sina Walter at Gerald ay nagawang yumigtad ang pag-atake sa kanilang mga kasanayan sa magaan, ang tatlong Siemens sa likuran nila ay hindi maswerteng. Sumisigaw sa paghihirap habang ang nagninangas na talim na tinusok sa kanila, ang kanilang mga katawan ay mabilis na napuspos ng berdeng apoy. Halos isang segundo mamaya, ang lahat ng tatlo sa kanila ay sumabog, walang iniwan kundi alikabok sa likod. Nang masaksihan ang lahat ng iyon, nadama ni Gerald ang kanyang puso na laktawan ang isang matalo. Ngayon ganap na mapagbantay, ang batang lalaki ay pumasok sa kanyang pag-atake ng tindig bago mabilis na tipunin ang lahat ng mga sulo sa iba pang mga Siemens at pinapasok ito sa mga pader ng cavern sa bilis ng kidlat. Sa paligid ngayon ay mas mahusay na naiilawan, binigyan ni Gerald ang Corpse Demon Spider ng isang magandang hitsura, at sa lalong madaling panahon nakita na nagmamayari ito ng 4 na pares ng itim, bakal na tulad ng mga pincers. Bukod sa katotohanan na ang mukha nito ay itim din na itim, ang magulo na buhok na hayop ay malapit sa hindi maiintindihan mula sa isang regular na matandang babae mula sa likuran, lalo na sa isang madilim na silid. Hindi alintana, mabilis na nasnack ni Gerald ito nang magsimulang kuskusin ang hayop na ito ng mga pincers habang pinipigilan ang mga fangs nito. Ang alitan na nabuo mula sa itaas at mas mababang panga na pag-rub sa isa't isa ay tila sapat na upang lumikha ng mga asul na sparks, kaya ang mga tunog na narinig nila ay hindi nagmula sa isang aktwal na striker ng Flint, tulad ng nangyari, ito ay simpleng tunog ng pugiling ng spider laban sa bawat isa. Tulad ng kinatatakutan ko, talagang ito ay isang bangkay ng demonyo, makinig, lahat. Mag-ingat na huwag makipag-ugnay sa apoy ng bangkay nito. Ang pangalawa mong gawin, agad kang matuno sa isang powder ng acid. Dala. Ipinahayag na si Walter habang nilagdaan niya ang kanyang mga tauhan na magkalat. Sa pinakadulo, maiiwasan nito ang hayop na tapusin ang lahat ng mga ito sa isang lakad. Kapag ang natitirang bahagi ng mga Siemens ay nagkalat, hinarap ni Walter si Gerald bago idagdag, gawin natin ito ng magkasama, Gerald. Alinman papatayin natin ito, o pinapatay tayo. Panipi. Bago tumugon si Gerald, sinimulan na ni Walter ang pagpapakilos ng lahat ng kanyang panloob na lakas upang maisaaktibo ang kanyang daliri ng pagpatay sa Lance Daylight. Yamang ang karamihan sa mga pamamaraan at kasanayan na alam ni Gerald ay hindi masyadong kapaki-pakinabang sa sitwasyong ito bilang para sa kanyang pamamaraan ng Herculean Sword si Gerald ay simpleng naglunsad bago ilunsad ang isang aura blade patungo sa hayop sa eksaktong sandali ng binaril ni Walter ang kanyang sariling pag-atake. Nakakakita na, ang iba pang mga Siemens ay agad na nagsimulang maglunsad ng kanilang sariling mga pag-atake din. Nang mapagtonto na ito ay na-cornered, ang spider ay nagsumite ng isang nakatagong ekspresyon bago itaas ang mga pincers nito, at bumubuo kung ano ang lumilitaw na isang kalasag. Sa pagkadismaya ng lahat, nagawa ng kalasag. Ganap na ay deflect ang conjoined na pag-atake. Hindi na naglalaro ng anumang mga laro, dalubhasa na si Gerald ay sumulpot sa kanyang talon ng Dawnbreaker patungo sa hayop. Ang talon mismo ay naglabas ng isang gintong ilaw, at nagpapasalamat na makakasama sa dibdib ng spider. Hindi nais na bigyan ito ng isang pagkakataon upang mabawi, isa pang matulis na Dawnbreaker Holy Spirit ay pinalayas. Gayunpaman, sa pagbangga, ang lahat ng pag-atake na pinamamahalaang gawin ay itulak ang spider pabalik ng ilang mga hakbang bago mag-bounce kaagad. Ngayon ay galit sa pamamagitan ng mabangis na pag-atake sa ito, ang spider ay nagpakawala ng isang mabangis na dagandong bago ilunsad ang hindi bababa sa 12 bangkay na sumasabog sa bibig nito.
Habang totoo ako na ang lahat ay mas handa na ngayon para sa pag-atake, ang ilan sa mga Zemans ay hindi lubos na nag-iwas sa apoy, at sa kasamaang palad para sa kanila, ang kaunting grace ng bangkay na sumabog ay sapat na upang matuno ang mga ito sa pool. Alinmang paraan, kahit na pinamamahalaan ni Gerald na yumigtad ang pag-atake ng apoy ng bangkay, ang hayop ay hindi inaasahang lumingon sa kanya sa susunod. Hindi magagawang yumapekto sa oras, si Gerald ay halos hindi masisira ang kanyang sarili habang ang hayop ay lumusot sa mga pincers nito patungo sa kanyang dibdib, na naging dahilan upang itapon ang batang lalaki patungo sa dingding. Sa kung gaano kalakas ang hayop, ang pagbangga ni Gerald ay nag-iwan ng isang napakalaking ngipin kung saan siya nakarating, na bumubuo ng isang ulap ng alikabok sa proseso. Kahit na sa lalong madaling panahon ay bumagsak si Gerald sa lupa at sinimulan ang pag-ubo ng dugo, ang sitwasyon ni Walter ay matapat na mukhang mas mahusay. Ang spider ngayon ay nakaharap sa kanya, at sa kakilakilabot ni Walter, napanood niya habang ang pindutan ng tiyan ng hayop ay nagsimulang umumbok, at ang susunod na bagay na alam niya, isang puting web ang naflang sa kanya. Wala ring oras si Walter upang maiwasan ang pag-atake, na nagre-resulta sa kanyang itaas na katawan na ganap na nakagapos sa anumang oras. Ngayon na trap, hindi maiwasang isipin ni Walter na ang sakit ng web ay ipinapahamak sa kanya ay arguably rivaled lamang sa pamamagitan ng kanyang tunay na immobilizing net. Kabanata 2370. Hindi alintana, pagkatapos ng isang nakakatakot na dagindong, ang spider ay nagsimulang gumawa ng isang baliw na scuttle patungo kay Walter. Maliwanag sa puntong ito na ang spider ay hindi ordinaryong hayop. Pagkatapos ng lahat, alam nito kung sino sa karamihan ng tao ang higit na nagbabanta dito, na ang dahilan kung bakit sina Gerald at Walter ang pangunahing target nito. Para sa F***Sax kapakanan. Sigaw ng galit na si Walter habang naglabas siya ng isang pag-akyat ng mahahalagang chi. Kasunod nito, hindi lamang si Walter ay napalaya mula sa ngayon na may tattered web, ngunit sa kanyang mga kamay, ay isang gintong longsword na nagliliyab ng menacingly. Sa katunayan, ang aura ng Tayback lamang ay sapat na upang gawin ang demonyong spider na magsimulang umikot paatras sa takot. Ang Tayback ay isa sa mga sinaunang magic artifact ng pamilya ng Zeman, at napunta ito sa pangalan ni Dimenday. Hudyo gamit ang labis na panlalaki at matuwid na oras mula sa langit at lupa, hindi nakakagulat kung bakit ang spider ay mapagbantay dito. Hindi nais na mag-aaksaya ng anumang oras, ang galit na si Walter ay lumukso pasulong, na nag-swing ng kanyang Tayback patungo sa spider habang umuungal, mamatay. Dala. Ngayon sa isang estado ng gulat, agad na itinaas ng screeching spider ang mga pincers nito upang hadlangan ang pag-atake. Sa kakilakilabot nito, ang Dimenday Sword ay hiniwa lamang ang mga pincers nito. Tulad ng pag-iwas sa paghihirap, ang lahat doon ay hindi maiwasang mapalawak ang kanilang mga mata sa pagkabigla habang pinapanood nila ang mga pincers na nagbabagong buhay sa isang sulyap ng isang mata. Nakakatakot sa pamamagitan ng muling pagbabagong buhay ng mga spider, agad na nahulog si Gerald habang frantically sumigaw, "Ano ang impyerno?" Si Walter, sa kabilang banda, ay alam na walang silid para sa pagkakamali. Hindi man lang nag-flinching mula sa kakilakilabot na pagsasakatuparan, ginamit ng gitnang may edad na ang lahat ng kanyang maaaring simulan ang pagbagsak sa hayop. Kahit na ang bawat isa sa mga sumusunod na 70 slashes ay naglalayong sa mga mahahalagang bahagi ng hayop, hindi ito ginagamit. Ang katawan ng spider ay simpleng mahirap. Ano pa, sa tuwing ang mga pincers nito ay hiniwa, sila ay muling magbabalik sa isang instant. Ang nilalang na ito ay talagang walang talo. Sa puntong ito, ang spider ay nagpakain sa mga pag-atake ni Walter. Gamit nito, layunin nito ang dibdib ni Walter bago sabay na ilulunsad ang bangkay ng apoy, web, at pincers. Naturally, ang flustered na Walter ay agad na sinubukan na yumigtad ang pag-atake. Sa kasamaang palad, tinapos niya ang pagslam ng isa sa mga pincers ng hayop na nagre-resulta sa gitnang may edad na lumalaban-laban sa isang pader. Napakaganda ng epekto na mayroon na ngayong isang bunganga kung saan bumangga si Walter. Alinmang paraan, nang makita ang Tayback ni Walter ay nahuhulog sa lupa, ang nasa sabik na mga mata ng spider ay nakasisilaw sa kagalakan habang dahan-daang lumapit ito sa nasugatan na tao. Kapag nakita niya iyon, si Walter na ngayon ay may isang kamay laban sa kanyang nasugatan na dibdib. Si Bigan ay lumayo sa spider habang sumisigaw, "We dapat mahanap ang gate ng kapalaran nito." Sa buong labanan ni Walter sa spider, maingat na pinag-aralan ni Gerald ang anatomya ng spider. Pagkatapos ng lahat, kasama ang mga mabaliw na kakayahan ng pagbabagong buhay ng spider at ang hard as steel na katawan nito, alam na niya na hindi nila magagawang mapilit ang kanilang paraan sa pamamagitan nito, kahit na sa kanilang pinagsamang pagsisikap. Sa pag-iisip nito, sinenyasan si Gerald na alalahanin ang eksena ng binaril ng spider ang web nito. Ito ay naval. Lahat ng bagay sa mundong ito ay may kahinaan.
Ito ay simpleng pangunahing batas ng buhay. Dahil wala nang iba pang nagtrabaho, maaari bang maging ang kapalaran ng spider? Kahit na hindi, ito ay gawin o mamatay. Sa pag-unawa na, ang titig ni Gerald ay tumulong habang ginamit niya ang kanyang aura upang ipatawag ang Demon Dai Sword sa kanyang kamay. Sa pamamagitan ng manipis na swerte, ito rin sa sandaling iyon nang bumaril ang spider ng isang web. Sinusubukang agawin ang Tayback. Si Gerald, gayunpaman, pinamamahalaang makuha muna ang Tayback. Sumulyap sa spider, pagkatapos ay sumigaw si Gerald, ang iyong gate ng kapalaran, ito ang iyong pusod. Kasunod nito, inilagay ni Gerald ang Tayback patungo sa pusod ng hayop tulad ng kung paano niya nagawa sa kanyang talon ng Dawnbreaker. Kabanata 2371. Ang kapangyarihan ng Demon Dai ay walang fluke, at sinamahan ng napakalawak na lakas ni Gerald, ang Tayback ay nagawang tumusok mismo sa tiyan ng spider. Kasunod ng isang kakilakilabot na dagandong, ang spider ay nagsimulang kumikinang na pula bilang isang siksik na lilang fog na bumagsak mula sa sugat nito. Iyon ay marahil ang espiritual na kakanyahan nito. Naturally, ang paghihirap ay labis na labis, ngunit ang lahat ng maaaring gawin ng spider ay glare kay Gerald na may sama ng loob. Hindi nagtagal bago nagsimulang bumubuo ang mga bitek sa buong katawan ng spider, at sa huli, sumabog ito sa isang ulap ng swirling dust. Nang makita iyon, dahan-daang nakarating si Walter sa kanyang mga paa, ang kanyang kamay ay laban pa rin sa kanyang dibdib tulad ng sinabi niya, alam mo, ang nilalang na ito ay nabanggit sa mapa na iniwan ako ng aking mga ninuno, dahil palagi itong nakagugulo sa mga anino, na hinahanap ito ay hindi madali. Hindi alintana, ang mga nakakaalam ng hayop ay alinman ay hindi kailanman nakita ito ng personal, o namatay dahil nakatagpo sila. Pa rin, upang isipin na papatayin mo ito, kapatid na si Gerald. Panipi. Si Gerald mismo ay hindi inaasahan na mabalot sa isang kakilakilabot na nilalang ng maaga. Tiyak na napagtanto niya na ang pagpasok sa Fire Cave ay tunay na magiging mahirap tulad ng pakikitungo sa Red Flame Dragon. Hindi alintana, matapos tingnan ang mga pinsala ni Walter, sinenyasan si Gerald na tumugon. Alinmang paraan, magiging maayos ka ba? Mabubuhay ako. Gayunpaman, nasaktan ko ang aking Triton Chi na medyo masama, kaya kailangan kong maghanap ng isang lugar upang magpahinga ng kaunti, ungol ni Walter na may ubo. Dahil patuloy na inaatake siya ng spider, malinaw na nakita nito si Walter bilang pinakamalaking banta sa kanilang lahat. Sumasang-ayon ako. Gayon din, kahit na pinagkadalubhasaan ko lamang ang ika-4 na antas ng aking Herculean Primordial Spirit, makakatulong pa rin ako sa pagalingin. Sagot ni Gerald. Matapos ang kakilakilabot na pag-atake na iyon, ang lahat ngayon ay mas mapagbantay. Sa kabutihang palad, pinamamahalaang nilang dumaan sa isang dosenang mga cavern na walang insidente. Pagdating sa isang ilog sa ilalim ng lupa, naisip ng lahat na ito ang pangunahing oras para sa kanila upang makapagpahinga. Gamit nito, sinimulan ni Gerald na tulungan si Walter na mabawi habang ang iba ay nakatayo. Habang tinutulungan si Walter na pagalingin, ang mga mata ni Gerald ay patuloy na gumala sa kabilang linya ng ilog. Pagkatapos ng lahat, isang napakalaking nilalang na kasing laki ng isang bahay ay natutulog doon, napakalaki ng mga mata nito na halos ang laki ng mga pintuan. Gayunpaman, dahil sa kung paano ito taba, naisip ni Gerald na kahit na gumagalaw sa paligid ay nagbubuwis para dito. Hindi rin ito ang nilalang doon. Ang paligid nito ay ilang mga larvae din. Tulad ng naisip ni Gerald kung gaano karaming mga nilalang na bumagsak sa panga na nakatagpo niya rito, sinenyasan ang batang lalaki na sabihin, alam mo, minsan ay nakatagpo ako ng isang agarang sa isang libingan, na nagsasabi na mayroong isang iba't ibang mundo na nag-iikot sa lupa, na isipin na talagang pinamamahalaan ko itong gawin dito. Ang katotohanan na talagang mayroong isang mundo sa ilalim ng lupa na may lahat ng uri ng hindi maisip na mga nilalang ay tunay na pagbubukas ng mata. Panipi. Hey! Well, ang mga tanawin na tulad nito ay hindi sa karaniwan sa kaharian ng cultivation, kung pinamamahalaan nating iwanan ang lugar na ito, bibigyan kita ng ilang mga libro mula sa aklatan ng aking pamilya. Inaasahan na makakatulong sila sa iyo na mas mahusay na makakatulong din sila na mapabuti ang iyong pagkat sa hinaharap, sagot ng nakangiting Walter na may tumango. Pinahahalagahan ko ito, Uncle Zeman. Sabi ni Gerald na may ngiti. Ito ay mga 4 na oras mamaya nang magsimulang maghanap ng mas mahusay si Walter. Gamit nito, ang grupo ay nagsimulang maglakbay ng higit pa sa mga yungib. Habang ang lahat ay tila mas makinis ngayon, hindi maiwasang mapansin ni Gerald ang maraming mga balangkas na kanilang ipinasa sa daan. Kabanata 2372. Napansin kung ano ang tinitingnan ni Gerald, sinenyasan si Walter na sabihin sa isang bahagyang nag-aalala na tono, sinubukan ng hindi mabilang na mga magsasaka na pumasok sa Fire Cave sa nakaraang 1000 taon.
Sa kasamaang palad, kahit na ang pinakamalakas sa kanila ay nagtapos na sumuko sa ganitong maze tulad ng kuweba, kakaunti lamang ang mga taong masidhing intelihent na nakarating sa Red River, ang pangwakas na checkpoint sa Fire Cave. Hindi alintana, ang mga balangkas na ito na nakikita mo sa buong lugar. Talagang sila ang mga maswang individual. Pagkatapos ng lahat, nangangahulugan ito na natural silang namatay. Ang iba pang mga magsasaka ay malamang na namatay mula sa paglamon o pagbagsak sa ilog. Panipi. Panipi tuldok. Nakikita ko. Inaalam ko na kami ay nakulong lamang sa ilang mga monster sa kahabaan dahil ang iba ay napatay na ng iba pang mga magsasaka, sagot ni Gerald. Sa katunayan, sa pag-iisip, kasalukuyang naglalakad kami sa isang landas na pinahiran ng laman at dugo ng ating mga nakatatanda. Kung kami ay sapat na maswerteng upang makalabas ng buhay, tiyak na kailangan nating ilabas ang mga balangkas na ito para sa isang tamang libing, ungol ni Walter na may hininga habang tinitigan niya ang ilang iba pang mga balangkas na naglalagay sa paligid. Naturally, tumango si Gerald sa kasunduan. Matapos maglakad ng kaunti, sinenyasan si Gerald na tanungin, nagsasalita kung saan, nabanggit mo ang isang Red River kanina, di ba? Bakit hindi ba ang mga nakaraang mga magsasaka ay maaaring tumawid? Hindi ba sila may kakayahang sapat dahil pinamamahalaan nila ang unang lugar? Gayon din, naalala ko ang pakikinig ng isang alamat tungkol sa isang pulang ilog na may kakayahang matuno ang mga tao, maaari ba itong Panipi? Ito ang isa, oo. Gayon din, iyon ba ang narinig mo tungkol sa ilog? Ang totoo, ang ilog ay mayroon ng bilyon-bilyong taon. Alam namin dahil ang isang sinaunang sibilisasyon ay gumawa ng mga talaan tungkol dito. Hindi alintana, ayon sa mga record na iyon, ang Red River ang sanhi ng isang napakalaking baha na humantong sa isang kaganapan sa pagkalipol ng masa. Habang ang lupa ay natapos na karamihan ay nalubog sa ilalim ng tubig pagkatapos nito, sa sandaling humupa ang tubig, ang mga bagong lupain ay nabuo sa ibabaw ng lupa. Hindi iyon ang unang pagkakataon na nangyari ito. Ang proseso ay talagang paulit-ulit na paulit-ulit. Ano man ang kaso, sa palagay ko ay dapat mong malaman na ang lupain na kasalukuyang nakatayo sa amin ay bahagi ng orihinal na ibabaw ng Earth. Ipinaliwanag ni Walter. Panipi tuldok. Nakikita ko, kaya, ang Red River ay natapos na inilibing sa ilalim ng lupa kasama ang sibilisasyon noon, sabi ni Gerald. Eksakto. Pa rin, pagkatapos ng may-ari ng mga banal na pagkasira sa kalaunan ay natuklasan ang Red River, ginamit niya ang kanyang kataas-taasang mga diskarte sa langit upang mabago ito sa isang porma sayon. Sa pag-iisip, makikita mo ang ilog bilang isang napakalakas na artifact ng magic. Ang isang halos hindi malulutas na artifact na bantayan ng libingan, upang maging eksaktong. Alinmang paraan, pagkatapos ng libu-libong buhay ay nawala sa buong haba ng ilang henerasyon, ang aking mga ninuno ay sa wakas ay nakakuha ng ilang pananaw sa artifact na nagbabantay sa libingan. Ang kaalaman mismo ay nakuha kapalit ng kanilang dugo, ngunit ang paglalagay nito, ang mapa na kanilang iginuhit ay susi sa paglutas ng porma sayon ng Red River. Kahit na mayroon kaming mapa, ang aking mga ninuno ay nag-iwan din ng mga tagubilin, na nagsasabi na hanggang sa malaman ng isang tao ang lihim sa likod ng solusyon, hindi kami pinahihintulutan na magtungo sa Fire Cave, sagot ni Walter. Kaya't ang buong kwento, lahat ay may katuturan ngayon. Sabi ni Gerald na sa wakas ay nakakakita ng mas malaking larawan. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga Zemans ay hindi makakatulong ngunit bulalas, Diyos ko, sobrang init. Totoo na, sa karagdagang pagpunta nila, mas malaki ang nadama ng kumikinang na init. Alam kung ano ang ibig sabihin nito, pagkatapos ay sinimula ni Walter ang bilis ng sinabi niya. Matapos dumaan sa napakaraming mga cavern, naniniwala ako na malapit na kami sa panloob na kuweba. Sa sinabi nito, dahil malapit na tayo sa Fire Cave, ang init na ito ay inaasahan. Dala. Talaga. Iyon ay, isang kakatuwang makinis na paglalakbay. Tiyak na mas kaunting mga panganib kaysa sa inaasahan ko, kahit na, nakalulungkot pa rin na natapos natin na mawala ang ilan sa aming mga kapatid, ungol ng isa sa mga Zemans. Habang sumasang-ayon ako, napunta na tayo hanggang ngayon, kaya't huwag nating isipin na sa sandaling ito, sa halip tumuon sa aming paparating na hamon, ang Red River. Sagot ni Walter na may bahagyang pagsimangot. Kasunod nito, ang grupo ay lumipas ang isang komplikadong lagusan, at ang pangalawa ay humakbang sila sa isang napakalaking cavern, lahat sila ay natagpuan ang pagbagsak ng kanilang mga panga. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng malinaw na pagiging nasa ilalim ng lupa, ang mga ulap ay maaaring makita na lumibot sa humigit kumulang na 3 metro taas na cavern. Ano pa, ang artificial na kalangitan ay tila nag-on ang lugar, kahit na walang anumang sikat ng araw. Tulad ng ito, ang lahat ng ito ay sanhi ng isang malawak na ilog sa loob ng cavern.
Ang sikat ng araw ay karaniwang pagmuni-muni ng pilak na tubig ng ilog at ang mga ulap ng singaw ay nabuo dahil sa malaking kahalumigmigan ng lugar. Ilang sandali si Walter upang mahanap ang kanyang tinig, ngunit kapag ginawa niya, agad siyang nagsabi, ito ang Red River. Kabanata 2373. Di sa kabila kung gaano mapanganib ang aming paglalakbay, talagang pinamamahalaang namin upang makarating dito. Binabati kita, Patriarch Gerald. Bulalas ng ilan sa labis na nasisiyahan na Siemens. Pagkatapos ng lahat, malapit na silang maging bahagi ng mga bihirang iilan na pumasok sa fire cave at matatagpuan ang mga banal na pagkasira. Sa totoo lang, kung pinamamahalaan namin na tumawid sa Red River, tayo ang unang nakamit na ang gawaing iyon. Ipinahayag ni Walter habang siya ay nag-aalsa sa kagalakan. Natatakot ako na mas madaling sabihin kaysa tapos na. Kinutya ang isang pamilyar na boses sa labas ng asul. Ang pag-ikot, lahat kasama sina Walter at Gerald ay nagtataglay ng kanilang mga mata sa pagkabigla habang pinapanood nila ang isang matandang lalaki na lumundag sa dingding bago casual na lumapag sa kanyang mga paa. Ryder, hindi ba ako nasaktan sa iyo ng sapat? Gaano ka katapang pumasok sa fire cave? Umungol si Walter, ang kanyang mga mata ay umiikot habang pinapanood niya si Ryder na nakaupo sa cross-legged sa harap ng ilog. Hey! Aaminin ko na ang iyong Lance Daylight Extermination form ay nakakagulat na sapat na malakas upang makapinsala sa aking Triton Chi. Kakailanganin ko ng hindi bababa sa 1 linggo upang ganap na mabawi mula doon. Hindi alintana, kung nagtataka ka kung paano ako bumaba rito, payagan akong paalalahanan sa iyo na ang pagpunta sa mga banal na pagkasira ay ang aking habang buhay na hangarin. Sa pag-iisip nito, maraming beses na akong bumaba rito sa buong mga dekada na ang lugar na ito ay matapat na naramdaman tulad ng aking likuran ngayon. Kinutya si Ryder sa isang smirk. Kaya hindi ito ang iyong unang pagkakataon dito alinman. Banggang Walter habang siya ay gumawa ng ilang mga hakbang pabalik. Ngunit syempre, bakit pa may kakaunti ang mga demonyo na naghihintay? Sa pagsasalita ng mga demonyo, mayroong isa na patuloy na umiiwas sa akin. Ang Corpse Demon Spider, naniniwala ako. Sigurado ako na nababalot ko ito sa maraming okasyon, ngunit ang tuso na bagay ay patuloy na namamahala upang mawala. Dahil ang ilan sa iyo ay mukhang nasaktan, inaakala kong nakatagpo ka nito. Kulay ako ay nagulat na buhay ka pa. Sa palagay ko mayroon kang kaunting lakas sa iyo pagkatapos ng lahat. Pinagmulan si Ryder ng tawa. Panipi tuldok. Sa kung gaano ka pamilyar sa lugar na ito, bakit hindi ka lang pumapasok? Hindi mo na kailangan ang mapa ng pamilya ng Zeman. Panipi. Sinabi ni Gerald bilang kapwa siya at si Walter ay nagsimulang pagpapakilos ng kanilang mahahalagang chi, ganap na handa na pumasok sa labanan sa anumang sandali. Novel drama. Habang inaamin ko na ikaw ay malakas para sa iyong edad, kaunti lamang ang alam mo tungkol sa mundong ito. Tingnan, isang mahusay, sinaunang magsasaka sa sandaling nag-set up ng isang pagbuo ng Scepter Deeper sa loob ng ilog. Dahil dito, hindi ako nagawang tumawid sa Red River, kahit na sa lahat ng mga taon na ito. Ang bawat pagtatangka na ginagawa ko lamang ay humahantong sa akin halos mamamatay. Hindi alintana, hinintay ko ito ng matagal dahil alam ko na ang pamamaraan ng pagtawid sa ilog ay nakasulat sa mapa ng pamilya ng Zeman, o na memorize ni Walter. Sabi ni Ryder na nakaupo pa rin sa cross-legged bago tumahimik sandali. Matapos lamang ang ilang mga paghinga, ang Rose Ina sa kanyang maputlang pisngi ay bumalik, agad na nakakagulat sa parehong Gerald at Walter. Ganap mo bang naibalik ang iyong Triton Chi ngunit paano? Bulalas ni Walter, pinapawisan ang mga bala ng isang napanood niya si Ryder na makarating sa kanyang mga paa. Kabanata 2374. Hey! Kaya, maaari mong sabihin. Magandang mata, sagot ni Ryder na may tumango. Hindi ito posible. Kahit na alam ko ang aking Lance Daylight Extermination form ay hindi maaaring patayin ka, tiwala ako na ang mga pinsala na iyong pinagtibay ay nangangailangan ng hindi bababa sa 1 buong linggo upang mabawi. Hindi mo na magagamit ang iyong mahahalagang chi sa lahat. Bulalas ni Walter, ang kanyang malaking kawalan ng paniniwala na nakalagay sa buong mukha niya. Bueno, dahil lahat kayo ay patay na sa lalong madaling panahon, maaari ko ring sabihin sa iyo ang katotohanan. Kita mo, ang aking mahahalagang chi ilang dekada na ang nakakaraan ay halos hindi sapat na sapat upang makipagkompetensya sa aking mga nakatatanda. Sa kabila nito, lahat sila ay mga duwag. Para sa konteksto, iminungkahi kong makipagtulungan sa kanila upang maghanap para sa kataas-taasang pamamaraan ng langit sa Fire Cave. Gayunpaman, ang lahat ng mga ito ay simpleng takot na kahit na sumalungat sa mga tagubilin ng mga ninuno ng sekta ng Thunder Sword.
Tapat na nahihiya akong ibahagi ang parehong sekta sa kanila. Dala. Matapos tanggihan ng malinaw ang aking panukala, ginawa ko ang aking pagsisikap na lihim na maghanap para sa fire cave. Nang sa wakas ay natagpuan ko ito, gayunpaman, mabilis kong napagtanto na ang Red River ay nagdulot ng napakalawak na hamon. Kahit na sa kalaunan ay napagtanto ko na imposibleng masira ang pagbuo ng Scepter Deeper gamit ang aking sariling lakas, pinamamahalaan ko upang malaman ang ilang mga bagay mula sa aking mga pagkabigo. Panipi. Para sa isa, sa pamamagitan ng maingat na pag-aaral ng Formasayon, nalaman ko na malapit na itong nauugnay sa kapangyarihan ng 5 elemento pati na rin ang enerhiya ng yin-yang na karaniwang matatagpuan sa mga katawan ng mga magsasaka. Bukod doon, nalaman ko rin na ang banal na espiritu ng Red River ay makabuluhang pinagaan ang proseso ng paglilinang. Ito ay matapat na hindi isang kahabaan upang sabihin na ang paglilinang dito sa isang taon ay katumbas ng paglilinang ng 10. Hindi alintana, pagkatapos ng paglilinang dito sa pinakamahabang panahon, sinubukan kong masira muli ang pagbuo. Tulad ng maaaring nahulaan mo na, nabigo ako muli, paliwanag ni Ryder habang umiling-iling siya. Panipi tuldok. Nakikita ko. Kaya upang may bulalas ang iyong galit, pinatay mo ang lahat ng 71 sa iyong mga nakatatanda at juniors. Tanong ni Walter na hindi makakatulong ngunit humanga at matakot kay Ryder ng sabay. Ang matandang ito ay isang tunay na paglilinang na prodigy. Lahat sila ay mga idiots pa rin. Pagkatapos ng lahat, talagang nang-ahas silang tanungin kung lihim na ako ay pumapasok sa fire cave. Nagbanta pa sila na kiskisan ang aking paglilinang sa oras na iyon. Sa kasamaang palad para sa kanila, pinagkadalubhasaan ko na ang pangwakas na 3 taktika ng Thunder Sword Technique sa pamamagitan ng pagkatapos. Tulad ng scum na sila, wala sa kanila ang maaaring lumapit sa paghawak ng aking mga pag-atake. Ito ay noon nang sa wakas ay napagtanto ko kung gaano ako katindi. Kinutya si Ryder habang siya ay pabalik-balik. Panipi tuldok. Hindi ka ba sapat na malakas, nakatatanda? Bakit mo pinipilit ang pagpasok sa fire cave? Bulong ni Walter habang umiling-iling siya. Dahil nais kong maging pinakamalakas, syempre. Ang pinakamalakas sa kaharian ng paglilinang. Gagawin ko ang lahat sa lupain na maglingkod sa akin, at ako lamang. Ngunit sa pagtabi nito, natutuwa ako na labis akong matigas ang ulo tungkol sa pananatili rito pabalik noon. Pagkatapos ng lahat, binigyan ako nito ng ideya ng paggawa ng isa sa mga cavern sa aking lihim na paglilinang. Kasunod nito, lagi akong bababa dito upang mabawi tuwing nasasaktan ako. Kung hindi ko ito nagawa, hindi ko na magagawang bumagsak sa iyo sa iyong paglalakbay dito. Hindi alintana, sa wakas ay masisira ko ang pagbuo ng Scepter Deeper ngayon. Ipinahayag ni Ryder na may masamang tawa. Sa pagsasalita kung saan, kahit na pinapatay ko kayong lahat, sisiguraduhin kong maging malikhain sa bawat isa sa iyong mga pagpatay. Siyempre, maibibigay ko rin sa inyong lahat ang mabilis na pagkamatay, hanggat kusang loob mong ibigay sa akin ang tamang pamamaraan ng pagsira sa pagbuo. Idinagdag ang masamang matandang lalaki. Huwag mo ring panaginip tungkol dito, Ryder. Kung ibigay ko ito sa iyo, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang mapahamak? Sa sinabi nito, ako, si Walter Zeman, ay umamin ng pagkatalo. Humihingi ako ng paumanhin para sa pagdrag sa iyo dito, kapatid na si Gerald. Ipinahayag na si Walter na lubos na nauunawaan na ang pagtakas ay hindi na isang pagpipilian. Hindi ito malaking pakikitungo, Uncle Zeman. Mamatay lang tayo dito, sagot ni Gerald habang pinapalakpakan niya ang kanyang mga kamao. Kaya ang Gerald ng iyong pangalan, Ngayon na ako ay ganap na nakuhang muli, siguraduhing ipakita sa akin ang iyong tunay na potensyal. Umungol si Ryder. Bago pa man masabi ng matandang lalaki, lumingon si Walter sa kanyang mga tauhan bago sumigaw, ang panghuli na walang imik na net. Dala! Nang marinig iyon, ang lahat ng mga ito ay agad na nagsimulang i-activate ang net, at sa sandaling handa na ito, ang pangkat ng mga kalalakihan ay bumagsak kay Ryder. Kabanata 2375. Hindi makast ang Lance Daylight Extermination Formation dito, maaari mo ba? Alinmang paraan, seryosong iniisip mo na maaari mo akong talunin sa lousy net na iyon. Sinira ni Ryder na may isang hindi kanais-nais na hitsura bago pumasok sa isang pag-atake at sumigaw, Thunder Strike. Dala. Kasunod nito, isang makapangyarihang gininto ang Aura Blade ang material bago singilin patungo sa pangkat ng mga alagad. Ang sinumang Zeman na Aura Blade na naipasa ay natapos na ang kanilang mga dibdib ay bumukas ng bukas, na nagre-resulta sa paglipad ng dugo sa buong lugar. Kahit na ang panghuli immobilizing net ay tinadtad sa mga piraso. Ito ay dahil lamang sa bilis ng kidlat ni na Gerald at Walter na nagawa nilang yumigtad ang nakamamatay na suntok sa oras.
Gayunpaman, sa kanilang kakilakilabot, 8 lamang sa mga alagad ng Zeman ang nanatiling nakatayo. Ang natitira ay mabilis na kinuha sa isang pag-atake lamang. Siya, masyadong malakas, sabi ni Walter habang hinahawakan niya ang kanyang madugong palad. Sa kabila ng pag-dodging ng mabilis hanggat maaari, hindi pa rin niya lubos na naiinis ang pag-atake. Ngayon, sa wakas ay handa ka bang ibigay sa akin ang solusyon? O nais mo bang maranasan ang aking kulog na pagdurog ng buto sa halip? Pinagbiro si Ryder habang ngumiti siya ng mapait habang nanginginig. Paano ang tungkol sa isang pangatlong pagpipilian? Payagan akong patayin ka sa halip. Umungol ang galit na si Walter habang agad niyang sinimulan ang paglabas ng lahat ng kanyang mahahalagang chi. Ang panunood habang ang shirt at jacket ni Walter ay napunit sa mga pag-urong, ang natitirang mga Zemans ay agad na sumigaw, "Please Patriarch. Huwag gawin ito, panipi." Sa kasamaang palad, huli na sila. Pinatawag na ni Walter ang kanyang Demon-Dai Sword, at sa isang mabilis na hiwa, tinadtad niya ang kanyang buong kaliwang braso. Tila hindi sumasang-ayon sa pamamagitan ng dumi na dugo, pagkatapos ay itinapon ni Walter ang kanyang tailback sa gilid bago simulang kunin ang sariwang dugo. Sa loob ng ilang segundo, isang shockwave ng enerhiya na kinunan mula sa Walter, na nagiging sanhi ng mga labi na lumipad sa buong lugar. Sa kung gaano kalakas ang puwersa, nahihirapan si Gerald na makakuha ng wastong paglalakad. Oh, gaano kagiliw-giliw. Ito ba ang libo-libong pag-atake ng palad ng pamilya ng Zeman? Yelled Ryder na ang mga mata ay ngayon ay glimang habang inilunsad niya ang kanyang sariling kulog na pag-atake ng palma kay Walter. Sa isang dulo, si Walter, na napapaligiran ng isang malabo, madilim na pulang aura. Sa kabilang dako, ay si Ryder, na napapaligiran ng mga kidlat ng kidlat. Ang pangalawa. Ang kanilang mga palad ay nakilala, isang napakalaking at bingi na shockwave ay lumusot sa ngayon na nagngangalit na cavern, na sinundan ng tubig sa Red River na naghuhugas sa buong lugar. Ang lahat ng ito ay isang solong patak ng tubig na nakikipag-ugnay sa isa sa mga Zemans, para sa kanya na agad na matuno sa isang pool. Hindi alintana, sa kabila ng paggawa ng kanyang makakaya, hindi nagtagal ay natagpuan ni Walter ang kanyang sarili na nag-ubo ng mga bibig ng dugo habang siya ay nag-crash sa lupa, ang kanyang katawan ay lumalagong mas madidilim sa pangalawa. Si Ryder mismo na lumilitaw na bahagyang humanga ito ay 3 hakbang pabalik bago tumawa ng malakas at nagsasabing, habang ang libong kalungkutan ng palad ay isang mahusay na paglipat, ang huling taktika, ay drag ang impyerno, ay maaaring malungkot na magamit ng isang beses sa bawat buhay. Alinmang paraan, opisyal na nawala ang lahat ng iyong paglilinang, Walter. Dala. Galit na marinig iyon, ang natitirang mga Zemans pagkatapos ay sisingilan kay Ryder habang sumisigaw, pumunta sa impyerno. Nang marinig iyon, itinuro lamang ni Ryder sa kanila, at sa isang simpleng pag-swipe, lahat ng 7 sa kanila ay patay, ganap na hiniwa sa kalahati mula sa baywang pababa. Nang makita ang kanyang pagkakataon, pagkatapos ay tinawag ni Gerald ang kanyang Herculean sword, na nag-uudyok sa isang aura blade na mag-shoot papunta kay Ryder. Sa pagkadismaya ng batang lalaki, ang lahat ng kinuha nito ay isang kamay ng kamay ni Ryder upang tanggalin ang pag-atake. Kahit na, hindi makakatulong si Ryder ngunit medyo nagulat na ang pag-atake ni Gerald ay pinamamahalaang magsunog ng isang butas sa kanyang manggas. Gayunpaman, hindi lahat ang nakakagulat sa matandang lalaki, at si Ryder ay tumawa lamang bago nanunuya, kahit na ang iyong mahahalagang chi ay malakas, sa kasamaang palad ay nakamit mo lamang ang una sa 9 na antas, bata. Dahil dito, hindi mo pa rin maibabalik ang buong lakas ng iyong taktika. Gayon din, ang iyong pamamaraan ay hindi sapat na malakas. Maaari mong sabihin na kulang ito ng kakayahang pumatay. Sa sinabi nito, ikaw ba ay isang bagong magsasaka o kung ano? Panipi. Bagaman natigilan si Gerald na madali itong makita ni Ryder sa pamamagitan niya, mabilis siyang nasnack mula dito kapag ang mapatla at pagod na si Walter na lumilitaw na may sakit sa pagitan ng mga ubo ng dugo, Brother Gerald. Patakbuhin. Wala na ako ngayon sa laban na ito, kaya't mangyaring. Tumakbo habang maaari mo. Panipi. Ha! Tumakbo. Pangarap, bata. Hayaan mo akong ipakita sa iyo kung ano ang hitsura ng tunay na paglilinang martial arts. Ipinahayag na si Ryder na may isang smirk bago ituro ang isang T-Gerald at sumigaw, shower shower. Kasunod nito, hindi mabilang na mga aura blades ang nagsimulang materializing sa hangin bago lumipad patungo sa Gerald. Bagaman agad na sinimulan ni Gerald ang frantically dodging sa kanila gamit ang kanyang kasanayan sa magaan, sa huli ay walang silbi. Ang kanyang mga binti ay mabilis na hindi na immobilize ng aura ng shower shower ng dugo na naging sanhi ng pakiramdam na mabigat sa tingga. Ngayon ipakita sa akin kung anong mga lihim ang namamalagi sa loob mo, kinutya ni Ryder bago ipadala ang lahat ng mga aura blades na boltong patungo sa Immobile Boy.
Kabanata 2376. Alam na ito ang kanyang pagtatapos, si Gerald ay nagbigay ng epekto sa kanyang sarili para sa epekto. Gayunpaman, ang mga sandali bago ang mga aura blades ay nakarating sa kanya, isang gintong ilaw ang biglang nagsimulang magmula sa kanyang dibdib. Di nagtagal, isang kalasag ng ilaw ang nakapaloob sa katawan ni Gerald, na pinipigilan ng aura blades na hawakan ang bata. Nang makita iyon, nanlaki ang mga mata ni Ryder habang siya ay nag-stammered, "Tidat, ikaw, nagtataglay ka ng Herculean Primordial Spirit." Ang espiritu ng primordial ng Herculean ay mas mahalaga kaysa sa mga diskarte sa martial art na natigil sa kuweba na ito. Kung nakuha niya ang kanyang mga kamay sa primordial na espiritu, kung gayon maaari niyang tunay na malumpasan ang kaharian ng paglilinang at maging bahagi ng isang mas mataas na pag-aral. Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Ryder na tumawa ng masama habang tumitingin siya at kumalat ang kanyang mga braso habang sumisigaw, "Dapat akong maging maswerteng tao na buhay ngayon. Kapag pinapatay kita, makakaya ko rin ang Herculean Primordial na espiritu. Ngayon ay may lasa ng aking ikapitong tibak na ulan." Panipi. Kasunod ng pag-anunsyo ng kanyang pag-atake, maraming mga blades ng aura ang nagsimulang materializing sa paligid niya. Ang bawat isa sa kanila ay napuno ng isang mapanirang aura, at ang presyon ng lahat ay sapat na upang maging sanhi ng kahit na ang cavern ay umungol. Si Walter mismo na nakahiga pa rin sa lupa ay may mga mata sa takot habang siya ay nagsabi, ito ang pangwakas na diskarte sa Thunder Sword. Ang ikapitong Sword Rain. Upang isipin na talagang pinamamahalaan niya ito. Panipi. Kahit na ang mga nilalang sa ilalim ng lupa ay maaaring makaramdam ng mabilis na paglapit ng krisis, at ang mga hayop ng lahat ng uri ay makikita na tumakas sa lahat ng mga direksyon. Tulad ng para kay Gerald, makikita na niya ngayon na kahit na ang kanyang kalasag ng Herculean Primordial Shield ay nagsisimulang mag-crack mula sa makapangyarihang puwersa. Malinaw na araw na ang kalasag ay hindi perpekto dahil hindi natutunan ni Gerald na ganap na kontrolin ang kanyang primordial na espiritu. Alam na makukuha ni Ryder ang Herculean Primordial Spirit sa sandaling siya ay namatay, hinaplos ni Gerald ang kanyang mga ngipin bago gamitin ang kanyang pangwakas na pag-iisip ng banal, "Hindi ko ito ibigay sa iyo. Kahit na kailangan kong mamatay. Kudlit." Gamit nito, sinira ni Gerald ang malakas na presyon bago tumalon sa Red River. Tumigil. Umungol ang nakagulat na si Ryder habang mabilis niyang inalis ang kanyang kapangyarihan bago magboltong patungo kay Gerald. Sa kasamaang palad, huli na siya. Kasama ang kanyang protection na kalasag, si Gerald ay ganap na nalubog sa ilog. Habang nilamon ng ilog si Gerald, gayunpaman, isang kakaibang bagay ang nagsimulang mangyari. Ang pagbuo ng Scepter Deeper ay nagsimulang maaasahang nasa itaas ng hangganan ng Red River sa ilang kadahilanan. Si Gerald ba at ang kanyang Herculean Primordial Spirit ang dahilan? Ano man ang kaso, ang pagbuo pagkatapos ay nagsimulang mag-crack tulad ng baso. Napagtanto na malapit na itong masira, si Ryder ay walang tigil na sumigaw, ano ang nangyayari? Nalibag ba ang pagbuo? Masisira ba ang lugar na ito? Panipi. Alam na ang kanyang habang buhay na mga pangarap ay malapit ng masira kasama ang pagbuo, idinagdag ng nawawalan ng pag-asa na si Ryder, mangyaring. Itigil ito ng sabay-sabay. Ako. Naghintay ako ng maraming taon para dito. Tama iyon. Walter, sabihin mo sa akin kung paano makapasok sa Formasayon. Sabihin mo sa akin ng mabilis, mapahamak ito ng Diyos. Panipi. Bilang tugon, tumawa lang si Walter ng malakas habang nanunuya, ha. Tapos na. Kapag nasira ang pagbuo, ang kapangyarihan na inilalabas nito ay tiyak na magiging sanhi ng pagbagsak ng mundo sa ilalim ng lupa, pagsira sa mga banal na pagkasira sa proseso. Panipi. Natapos ang pangalawang pangungusap ni Walter, isang galit na dagandong ang maaaring marinig. Ngayon ay naghahanap ng hindi kapani-pani walang nabalisa, sumigaw si Ryder, iyon ang Red Flame Dragon. Malapit ako dito. Panipi. Kung paanong ang desperadong Ryder ay malapit ng wakasan ang buhay ni Walter, ang pagbuo ay nagsimulang kumikinang sa isang gintong ilaw bago ilabas ang isang malakas na shockwave. Pupunta ito sa anumang sandali ngayon. Kabanata 2377. Halos isang segundo mamaya, isang kulog na pagsabog ang narinig at ang lupa ay nagsimulang nanginginig tulad ng baliw. Ito, hindi maganda. Gulped Ryder habang naramdaman niyang lumaktaw ang kanyang puso. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang mga kamay, pagkatapos ay naging isang ulap ng berdeng usok bago mawala sa manipis na hangin. Sa mga stalactite na nagsisimula ng mahulog mula sa kisame, ang cavern ay hindi mukhang magtatagal ng mas matagal. Sa oras na ito ay natapos ang cavern na naging isang napakalaking pagkawasak, na may lamang Red River na patuloy na dumadaloy ng malalim sa ilalim.
Sa pagsasalita tungkol sa ilog, ang pangalawang Gerald ay lumukso dito, agad siyang nawala ng malay. Siya, para sa isa, ay inaasahan na mamatay doon, at ang huling bagay sa kanyang isipan bago nang hihina ay ang espiritu ng primordial na Herculean ay lumulubog sa ilog kasama ang kanyang bangkay. Gayunpaman, kung may naglaan ng oras upang sumilip sa tubig, tiyak na magulat sila na malaman na ang kanyang katawan ay buo pa rin. Sa katunayan, nagniningning pa rin ito sa isang gintong ilaw. Nang lumingon ito, pinuprotektahan siya ng kanyang Herculean primordial na espiritu. Sa tuwing sinubukan ng tubig na matuno ang kanyang katawan, ang kanyang Herculean primordial na espiritu ay sadyang muling magbabago ng kanyang mga bahagi ng katawan. Hindi masisira ng Red River ang kanyang katawan. Hindi alintana, pagkatapos ng kanyang katawan ay lumulutang doon ng medyo, ang Red River ay kakatwa ay nagsimulang mag-swirling ng mas mabilis hanggang sa ito ay naging isang whirlpool at nilamon si Gerald. Sa isang punto, ang tubig ay napakabilis na tumagos ito sa ilog. Ang pangalawa na nangyari, ang isang nakasisilaw na ilaw ay lumiwanag para sa isang maikling segundo bago mawala at tulad nito, wala na si Gerald, naganap na kinain ng kama ng ilog. Nang maglaon, ang nagyayelong si Gerald ay dahan-daang nabawi muli ang kamalayan at ang unang bagay na naramdaman niya ay ang kanyang sakit na katawan. Nang buksan ang kanyang mga mata, agad siyang nagulat. Hindi ako, patay. Ano ang lugar na ito? Ito ba, ang Netherworld? Ungulang nalilito na batang lalaki habang dahan-daang bumangon siya ng kamay laban sa kanyang dibdib upang tumingin sa paligid. Mula sa kung ano ang maaaring agad na tinatayang ng batang lalaki, ang lugar ay halos 2 kwento na mataas at hanggat isang larangan ng football. Habang ginalugad niya ang lugar, agad siyang nagulat sa sandaling makalapit siya sa gitna. Nakaupo ang cross-legged doon, ay kung ano ang lumilitaw na isang luma, at puting buhok na pari. Matapos matitigan ang whisk sa kamay ng matanda ng kaunti, sinenyasan si Gerald na tanungin, nakatatanda. Kapag wala siyang tugon, sinubukan ni Gerald na i-scan ang matandang pari na may katinoan lamang upang mapagtanto na ito ay talagang isang bangkay. Tulad ng pagtataka ni Gerald kung gaano katagal nakaupo roon ang bangkay, tumangala siya at nakita na ang Red River ay dumadaloy sa itaas niya. Kahit na nagulat, naramdaman din ni Gerald na nasisiyahan siya sa sinabi niya sa kanyang sarili, ang aking Herculean primordial na espiritu ay dapat na nagligtas sa akin. Palagi kong maaasahan ito kapag nasa panganib ang aking buhay. Panipi. Kasunod nito, ginamit niya ang kanyang pandama upang ma-scan ang kanyang katawan at sa kanyang sorpresa, napagtanto niya na tumalon siya mula sa ika-4 hanggang ika-6 na yugto sa pagmaster ng kanyang Herculean primordial spirit. Ano pa, ang kanyang mahahalagang chi ay lumaki din ng masagana. Anong himala? Kapag nakarating siya sa ika-9 na yugto, tunay na makakasama niya ang espiritu ng primordial ng Herculean at kasama nito, masisimulan niyang malaman ang mga napakahusay na pamamaraan na na-memorize niya. Pagkatapos lamang ay magiging mas tiwala siya sa pagtalo kay Daryl. Ang pag-iisip ni Gerald ay naputol ng maikli nang lumingon siya upang tumingin muli sa pari. Ito ay, Panipi, Kabanata 2378. Bago naglagay ang pari ng ilang mga libro at sa mas malapit na pag-iinspeksyon, napagtanto ni Gerald na lahat sila ay mga gabay para sa pag-aaral ng kataas-taasang mga diskarte sa langit. Diyos ko! Bulalas ni Gerald. Siya ba ay nasa mga banal na lugar ng pagkasira? Ano man ang kaso, ang nakatatandang sigurado na ito ay walang awa. Pagkatapos ng lahat, sa pamamagitan ng pagpapanatili ng lahat ng kaalamang ito dito, kahit na ang pinakadakilang mga Predai user ay tiyak na namatay sa hindi nagpapatawad na ilog. Kahit na ang isang tao ay namamahala upang patayin ang Red Flame Dragon, walang sino man ang may lakas ng loob na bumaba rito. Ano ang isang mabisyo na senior? Sa kung paano kasama ang mga sakam na tao, hindi ko maisip kung gaano karaming mga individual na gutom ang namatay dito. Bonggang si Gerald habang umiling-iling siya. Gayunpaman, hindi niya maiwasang humanga sa matandang pari. Kahit na nais ni Gerald na malaman ang kanyang pangalan, walang mga pahiwatig kung ano ang maaaring mangyari. Lahat doon, ay ang mga librong iyon. Nakatitig sa kataas-taasang mga libro ng makalangit na pamamaraan na ang pinakadakilang mga magsasaka ay naghahanap sa buong taon, hindi maiwasang mapabuntong hininga si Gerald habang nanginginig ang kanyang ulo habang sinabi niya, kahit na si Ryder ay walang alinlangan na isang prodigy, sa kalaunan ay nagalit siya upang makuha ang mga librong ito. Lahat ba ay nagkakahalaga? Pagkatapos ng lahat, kahit na mayroon akong akses sa kanila, hindi tulad ng maiiwan ko ang lugar na ito. Ako, para sa isa, hindi ako sapat na matapang na lumukso muli sa ilog. Ang magagawa ko lang ay manatili dito hanggang sa huli ay mamatay ako sa tabi ng senior na ito. Panipi.
Matapos magtaka kung ano ang gagawin sandali, biglang natanto ni Gerald ang isang bagay, na nag-uudyok sa kanya na bulalas, hawakan mo ito. Dahil ang senior na ito ay nakaraan ng ilog at kahit na itayo ang libingan na ito dito, maaaring magkaroon siya ng isang espesyal na pamamaraan na nagpapahintulot sa kanya na maglakbay sa ilog. Kung matututunan ko ang discarding iyon, maaaring umalis ako. Ito ay tiyak na isang mas mahusay na pagpipilian kaysa sa paghihintay dito upang mamatay. Panipi. Ngayon naramdaman na pumped up, sineseryoso ni Gerald ang pag-flip sa 6 na mga libro bago ang bangkay, mula sa kung ano ang nagawa niyang tipunin, 4 sa kanila ay tungkol sa martial arts, ang ika-5 nagturo ng isang pamamaraan, at ang pangwakas ay may mga tagubilin tungkol sa paglikha ng isang porma sayon. Ito ang mga obra maestra na binuo ng senior sa buong buhay niya. Tingnan natin, ang una ay tinawag na Cosmo Amorphous Sword Technique. Ang isang ito ay may 7 estilo, ungol ni Gerald habang binabasa niya ang mga libro. Mula sa nakikita ni Gerald, ang bawat estilo ng pamamaraang ito ay may kakayahang sirain ang parehong langit at ang lupa. Ang diskarte sa Thunder Sword ni Ryder ay wala kumpara sa mga ito. Matapat, hanggat pinagkadalubhasaan ni Gerald ang unang 3 estilo ng Sky Split, Third Hell, at Mach Infinite, walang makakapagtalo sa kanya. Nanginginig ang kanyang ulo, pagkatapos ay ibinaba ni Gerald ang libro bago basahin ang isa pa. Ang isang ito ay tinawag na 8 Lock ng Dragon, at ito ay isang malakas na pagpigil sa martial art. Tiyak na kasing lakas ng lubad ng Avatar, ang pamamaraan na ito ay maaaring tila hindi matitinag ang anumang kalaban. Kapag ang mahahalagang chi mula sa 8 meridians ay pinagsama-sama, kahit na ang pinakadakilang magsasaka ay magkakaroon ng kanilang elixir of life field na nasira. Kapag ginamit sa isang karaniwang magsasaka, gayunpaman, ang lahat ng kanilang mga buto ay sadyang madurog sa isang pinong eye paste. Gaano katindi ang makapangyarihan ngunit kahanga-hanga. Ang pamamaraan sa ika-3 libro ay kahit papaano ay mas mystifying. Sa halip na isang martial art, ang pamamaraan ng Third Devotion ay higit pa sa isang supernatural na kasanayan. Sa pamamagitan lamang ng pag-aaral ng mga pangunahing kaalaman, ang isang tao ay maaaring tumagos sa primordial espiritu ng sinuman at magkalat ang kanilang mga kaluluwa, sa gayon ay hindi pinapagana ang mga ito mula sa pagpasok sa Netherworld. Sa pag-iisip nito, sa pagmaster nito, hindi na kailangang matakot ang mga pagdurusa sa langit mula pa sa kulog at apoy ay hindi na makakasakit sa kanila. Ang aking Diyos, hindi nakakagulat na kinutya ako ni Ryder dahil sa hindi alam ang tunay na lawak ng martial arts sa kaharian ng paglilinang. Ang kaalaman sa paglilinang ng martial arts ay tunay na tumatakbo, ungol ni Gerald habang binuksan niya ang ika-4 na libro. Ang aklat na ito ay nagturo ng isang kasanayan sa magaan na kilala bilang Golden Blaze Somersault na tila pinapayagan ang mga ito na pinagkadalubhasaan ito na maglakbay ng 1,000 milya na may isang solong somersault lamang. Kahit na sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga pangunahing kaalaman, ang isang tao ay makakapagod na bilang mabilis bilang isang anino, hindi mahuli ng karamihan sa mga tao. Sa kung gaano kamangha-manghang tunog ang tunog, naramdaman na ni Gerald ang kanyang puso na pampang na may kaguluhan. Ang paglipat sa ika-5 libro, tila may impormasyon tungkol sa mga porma sayon at puwersa. Matapos basahin ito, napagtanto ni Gerald na ang mga porma sayon at puwersa sa itaas at sa ibaba ng Red River ay nilikha gamit ang impormasyon sa aklat na ito. Gamit ang nabasa, tanging ang ika-6 na libro ang nanatili, may label na ang maayos na paraan ng 5 elemento, tila 10 antas dito. Ang pag-aaral lamang ng mga pangunahing kaalaman ay magpapahintulot sa isa na ilipat ang mga regulasyon ng 5 elemento, mahalagang bigyan sila ng kakayahang bounce ang mahahalagang chi ng kalaban o ay redirect ito sa ibang direksyon. Sa mastery, ang isa ay maaaring magbago o baguhin ang laki ng kanilang sarili sa pagnanais ng kanilang puso. Tulad ng kung hindi pa iyon sapat, bibigyan din ng mastery ang gumagamit ng kakayahang lumikha ng buhay nang hindi nawawala ang alinman sa kanilang Triton Chi. Huling ngunit hindi bababasa, ang isa ay maaaring gumamit ng kapangyarihang ito upang maipasa ang mga mapanganib na hangganan tulad ng Red River. Habang totoo na ang ilog ay matuno pa rin ang gumagamit, madali nilang mabagong muli ang kanilang sarili. Sa puntong ito, ang mga kamay ni Gerald ay nanginginig na, ito ang kanyang tiket sa labas ng Red River. Kabanata 2379. Dahil nagtataglay ako ng Herculean Primordial Spirit, ang paglilinang ay magiging mas madali para sa akin, dahil pinagkadalubhasaan ko ang kalahati ng espiritu, ang aking kahusayan ay dapat ding maging mas mataas kumpara sa mga ordinaryong magsasaka. Ipinahayag na si Gerald sa kanyang sarili habang nakaupo siya sa harap ng mga libro. Matapos pag-isipan ng kaunti, kinuha niya ang unang libro, na pinamagatang, Cosmo Amorphous Sword Technique bago simulan ang kanyang paglilinang.
Tulad ng nauna niyang nabasa, mayroong isang kabuoang 7 estilo, at ang una ay tinawag na Sky Split. Ang pagpasok ng isang tindig ng pag-atake, pagkatapos ay sinimulan ni Gerald ang isang malakas na talim ng aura kasama ang kanyang mahahalagang chi. Kahit na ang mga regular na blades ng aura ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasama ng 5 elemento at enerhiya ni Yin Yang, ang isang Gerald ay gagamitin din ng mga puwersa mula sa langit at lupa. Sa huli, ang lahat ng mga batas ay bumalik sa isa, at ang ilan sa enerhiya ng mundo ay nagmula sa lakas. Sa pag-iisip nito, kapag naglulunsad ng isang pag-atake, kailangang gamitin ni Gerald ang puwersa ng mahahalagang chi ng kanyang katawan. Sa katunayan, ayon sa libro, hindi lamang kailangan niyang gamitin ang puwersa ng kanyang katawan, ngunit si Gerald ay kailangan ding humiram ng mga puwersa ng langit at lupa. Sa pamamagitan ng paggamit ng langit at lupa bilang pundasyon upang mapakilos ang 5 elemento pati na rin ang enerhiya ng Yin Yang, maaaring magamit ni Gerald ang kanyang mahahalagang chi upang ilipat ang puwersa sa Aura Blade, kaya nakumpleto ang pag-activate ng kapangyarihan ng kanyang buong katawan. Sa lahat ng sinabi, sa sandaling ang pag-atake ng Sky Split na nagdala ng kapangyarihan ng langit at lupa ay inilunsad, kahit na ang Diablo ay makatiis ito. Ang paglipat sa Third Hell, ang pangalawang estilo, ito ay karaniwang isang mas malaking kapangyarihan na ginamit ang mga puwersa ng langit at lupa. Sa pamamagitan ng pagsasama ng 3 keys ng langit at lupa magkakaibang, dalisay, at panlalaki chi, ang isang tao ay makakapagpalakas ng lupa at maging mga demonyo. Ang susunod na 5 estilo ay katulad sa unang dalawa, ngunit ang bawat isa sa kanila ay lumaki ng mas advanced at sa gayon, kahit na mas malakas. Sa pag-iisip nito, mas maraming Gerald ang nagsagawa ng pamamaraan, mas naramdaman niya na ang diskarte sa Tayback ay napakalawak na sophisticado. Kahit na, ang espiritu ng primordial ng Herculean ay isang gintong espiritu na ginawa ng isang magsasaka na naglalaman ng kakanyahan ng lahat ng bagay sa mundo, sa gayon ito ay angkop na magamit upang pasiglahin ang makamundong kakanyahan. Sa pag-iisip nito, ang paghiram ng mga puwersa ng langit at lupa pati na rin ang pagsasama ng lahat ng mga chi ay wala kay Gerald. Matapos ang maraming oras ng paglilinang, biglang binuksan ni Gerald ang kanyang mga mata at tulad nito, ang mga puwersa ng langit at lupa ay mabilis na nagsimulang mag-convert sa batang lalaki, na naipon sa loob ng kanyang katawan at tumatakbo sa lahat ng 8 ng kanyang mga meridian. Darmorphes. Umungol si Gerald, na nag-uudyok ng hindi mabilang na mga blades ng aura na maging material sa paligid niya. Matapos may sigawa ang huling estilo, ang lupa ay nanginginig at ang mga blades ng aura ay lumingon sa lupa bago mag-boltong pababa at bumagsak sa kanilang sarili na malalim sa ilalim ng lupa. Sa kung gaano kahusay ang kapangyarihang ito, hindi ito isang kahabaan upang maangkin na may kakayahang ito. Penetrating ang langit at ang lupa. Kahit na ang tubig ng Red River ay kumikislap na parang baliw sa ngayon. Hindi pa inilunsad ni Gerald ang buong pag-atake ngunit maraming mga pagsabog ang na-trigger. Nag-aalala na ang buong kapangyarihan ng Darmorphes ay magiging sanhi ng pagbagsak ng Yungib dahil makikita ni Gerald na ang Forma Scion sa itaas niya ay nagsisimulang mag-crack muli sa ilalim ng presyon ng Darmorphes, mabilis na inalis ni Gerald ang kanyang pag-atake. Gayunpaman, pagkatapos ng pagtingin sa kasunod, hindi maiwasang makaramdam si Gerald ng nasiyahan habang ipinahayag niya, pinagkadalubhasaan ko na ngayon ang pamamaraan ng Cosmo Aamphus Sword. Ngayon na mayroon siyang makapangyarihang pamamaraan ng Tayback na ito sa kanyang pagtatapon, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagiging walang kapangyarihan laban sa iba pang mga makapangyarihang pamamaraan tulad ng Thunder Sword Technique. Ang pamamaraan ni Ryder ay medyo hindi maihahambing dito. Hindi alintana, ngayon na pinagkadalubhasaan niya ang unang libro, sinimulan ni Gerald na magsagawa ng 8 lock ng dragon. Dahil ang pamamaraan ay nangangailangan ng isa na sabay na gumamit ng 8 QIs, maliwanag na mahirap master. Sa kabutihang palad, si Gerald ay mayroong espiritu ng primordial ng Herculean sa kanya, kaya ang pagmaster ay walang issue. Sa katunayan, hindi nagtagal ay pinagkadalubhasaan ni Gerald ang Golden Blaze Somersault din. Sa pagtatapos ng araw, ang lahat na naiwan ay ang 2 pinakamahirap na pamamaraan ng lihim. Ang pamamaraan ng Third Diffusion, at ang pamamaraan ng Velement, kung bakit itinuturing sila ni Gerald. Upang maging matigas, ito ay dahil kahit na pinuri nila ang isa't isa, 2 pa rin silang independenteng pamamaraan. Bukod doon, ang kalungkutan ng mga pamamaraan ay nangangahulugang hindi lamang siya maaaring umasa sa kanyang Herculean primordial na espiritu upang makabisado sila. Alam na kailangan niyang malaman ang mga ito sa kalaunan, pinatahimik ni Gerald ang kanyang isip bago maingat na simulan upang malaman ang bawat antas. Kabanata 2380.
Habang nagpatuloy si Gerald sa pagsasanay, ang oras ay lumipat para sa lahat, at hindi nagtagal bago si Ryder na ganap na pinahintulutan ang kanyang mga panloob na demonyo na sakupin siya ay bumalik na may paghihiganti. Matapos ang pangyayaring iyon, si Ryder ay lumayo at malawak upang mangalap ng ilang mga magsasaka ng ilang nag-iisa, ang ilan mula sa iba't ibang mga sekta, at ang ilan ay mga pinuno ng sekta hanggang sa pagpasok ng Yungib. Ang kanyang plano ay upang maghukay sila hanggang sa nakita nila muli ang pagpasok ni Fire Cave. Sa kabila ng kung paano payat ang mga logro, wala siyang pakialam. Ang pag-iisip ni Ryder ay naputol ng maikli kapag ang isa sa mga magsasaka ay lumakad sa kanya bago sabihin, Thunder Sword Lord. Ang lugar ay ganap na gumuho. Sa sinabi nito, imposibleng maghukay ng lugar kahit na ganap nating maubos ang ating mahahalagang chi. Nang marinig iyon, agad na sumulyap si Ryder sa magsasaka habang umuusbong, ano ang sinabi mo? Ako, ibig kong sabihin. Hindi ko. Natigilan ang natatakot na magsasaka habang mabilis siyang umiling-iling. Bago pa man humingi ng tawad ang magsasaka, ang palad ni Ryder ay nakarating na sa kanyang ulo at sa isang nakakasakit na snap, ang magsasaka ay pinugutan ng ulo sa lugar. Lumingon sa glare sa iba pang mga kakilakilabot na mga magsasaka, pagkatapos ay umungol si Ryder, kung nais mong panatilihing buo ang iyong mga ulo, pagkatapos ay magmadali at maghukay. Wala akong pakialam kung anong mga pamamaraan ang ginagamit mo. Kahit na inilibing ito ng ilang libong metro ang lalim, lahat kayo ay maghuhukay hanggang sa makita mo na sinumpa ng Diyos ang pasukan. Panipi. Sa labis na paghihinala ng hangarin ni Ryder, ang iba pang mga magsasaka ay agad na nagsimulang gawin habang iniutos niya. Sa kasamaang palad para sa kanila, kahit na pagkatapos ng patuloy na paghuhukay ng higit sa 70 araw, walang simpleng pag-unlad na gagawin. Marahil ito ay dahil ang lupain ay nabuo sa maraming mga espesyal na pormasayon, ngunit halos sa bawat oras na naghukay sila sa isang tiyak na punto, ang mga bato at lupa ay magsisimulang mag-slide pabalik at ay ando ang lahat ng kanilang trabaho. Sa ilang mga okasyon na pinamamahalaan nila upang mapanatili ang paghukay ng lupa, gayunpaman, ang mga magsasaka ay mabilis na napagtanto na ang istruktura ng heograpiya sa ilalim ng mga ito ay nagbago. Ang espesyal na istruktura na ito ay pumihil sa kanila mula sa paghuhukay pa, anuman ang ginamit ng mga artifact ng magic at kung gaano kahalaga ang chi. Naturally, ang modernong teknolohiya ay hindi rin gagamitin dito. Bagaman may una sa 1,000 mga magsasaka sa ito, isang mabuting 200 sa kanila ang namatay dahil sa patuloy na labis na pag-aayos ng kanilang mahahalagang chi. Natagpuan mismo ni Ryder ang kanyang sarili na lumalaki ng higit pa at mas nababahala sa araw. Ito ba ay tunay na kalooban ng Diyos? Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng katotohanan na naghintay siya ng maraming taon, lahat ito ay nawasak sa isang sandali, ang lahat ng ito ay ang kasalanan ni F*** King Brat. Kung hindi ito para kay Gerald, hindi masisira ang pagbuo. Tiyak na hindi ito makakatulong na patay na ang bata. Paano F*** King malungkot? 3 buwan na mula nang ang mahusay na labanan na iyon, gayunpaman ay natagpuan lamang ni Ryder ang kanyang sarili na hinahamak ang bata ng higit pa sa tuwing iniisip niya siya. Tulad ng pag-clenching ni Ryder ng kanyang ngipin sa galit, biglang nagsimulang umiling ang lupa. Ito ay nagaganap ng matagal, at pinaghihinalaang ni Ryder na ito ay dahil sa isang bagay na nakakaantig sa pagbuo. Gayunpaman, kung ano ang nalilito sa kanya ay ang katotohanan na ang mga panginginig ay patuloy na lumalakas at mas malakas sa tuwing sila ay tumama. Sa pag-iisip nito, halos hindi mabalanse ni Ryder ang kanyang sarili sa oras na matapos ang panginginig na ito. Napakagandang puwersa. Ungol ni Ryder sa kanyang sarili na may buntong hininga. Para sa lahat ng alam niya, ang pagbuo ay marahil ang tanging bagay na maaaring magsagawa ng gayong kapangyarihan, ngunit ano ang paggamit ng pagsusuri na? Gusto niya ng ganoong kapangyarihan para sa kanyang sarili. Isang lakas na napakahusay na maaari itong maging sanhi ng kalangitan at lupa na manginig. Sa kasamaang palad, mayroong isang mataas na pagkakataon na hindi na niya maabot ang antas ng paglilinang na iyon. Ang paglipat pabalik sa Gerald, ang batang lalaki ay kasalukuyang nakaupo sa cross-legged, na may parehong panlalaki at pambabae na mga ores na nakapaligid sa kanyang mukha. Dahan-dahan, ang 2 ores ay nagtipon sa kanyang elixir of life field at kasunod nito, pinakawalan ni Gerald ang isang mahabang paghinga, na bumubuo ng isang mahabang stream ng gatas na puting hangin. Sa huli, sa wakas ay pinagkadalubhasaan ko ang mga pamamaraan ng Third Diffusion at Velement. Ipinahayag na si Gerald habang binuksan niya ang kanyang mga mata. Kahit na maaari na niyang makita hanggang sa 1,000 milya kasama ang kanyang banal na kakayahan bago ito, ngayon na ang kanyang mga pandama ay karagdagang pinahusay, ang kanyang pangitain ay higit na pinalakas ng ilang daang milya. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share,
And subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.